6 na oras na lang bago ang katapusan ng mundo. Nasa daycare pa ang anak ko sa oras na ito. Agad akong tumawag sa guro para humingi ng tulong sa pag-aayos ng mga gamit ng bata. Pupunta ako agad para kunin siya. Pagkatapos ng tawag, agad kong kinuha ang cellphone. Nagmamadaling nag-click sa grocery app para empty ang cart. Sa katapusan ng mundo, hindi naman nakakatakot ang mga zombie. Kadalasan ang mga tao sa paligid ang pinakamapanganib. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magtagal. Ngunit para protektahan ang aking pamilya, kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay. Nang bumukas ang pinto ng elevator, bigla akong bumangon at nagmulat ng mata. Habang tinitingnan ang mga buhay na tao na pumapasok at lumalabas, ako'y nagulat. Kakatapos lang na ako ay kinakagat ng mga zombie. Ngayon, nakabalik ako ng walang kahit na anong sugat bago pa mangyari ang sakuna. Sa loob ng 3 minuto, sa wakas na intindihan ko na ang sitwasyon. Totoo ngang muling ipinanganak ako. Bumalik ako sa araw ng pagsisimula ng sakuna. Tingnan natin, 9:00 ng umaga. Ibig sabihin, pagdating ng 3:00 ng hapon, darating na ang katapusan. 1 minuto kong pinilit ang sarili na kalmahin. Diretso kong kinontak ang kindergarten. Sabihin mo sa guro na agad na kunin ang bata. Sa daan, agad kong ipapaalam sa biyanan. Papalakasin ko siya na magmadali sa supermarket para bumili ng bigas, harina at langis. Mas marami, mas mabuti. Medyo naguguluhan ang matanda sa kabilang linya. Tinanong ako kung may lockdown na namang mangyayari. Hindi ko maipaliwanag ng mabuti ang sitwasyon. Kailangan ko lang siyang hikbiin na magmadali. At saka, sinabihan ko ng paulit-ulit na huwag magkalat ng chismis. Sumunod naman ang matanda. Sinabi niyang hindi siya lalabas para magkalat. Pagkatapos, tinawagan ko ang aking kapatid na nag-aaral sa kolehiyo. Inutusan ko siyang bilhin ng mabilis ang mga pala at pangpukpok sa palengke. Sabay na rin, bilhin na lahat ng mga buto ng gulay na makikita. Nagreklamo ang bata doon. Sabi niya, mataas ang plagiarism check ng kanyang thesis at abala siyang nag-edit. Sinasabi ko na lahat ng gasto sa pag-check ng duplicate ay sagot ko. Pinipilit ko siyang bumili ng pinakamataas na kalidad na kagamitan. At pagkatapos ay sumakay ng taxi diretso sa bahay ko. Sa wakas, kung sakaling maubos ang pagkain at hindi makasagip, kailangan naming umalis para maghanap ng makakain, umaasa sa mga bagay na ito para sa buhay. Agad akong nakipag-ugnayan sa mga magulang ko sa probinsya. Ang tunay kong ama ay nahulog at nasugatan ang binti noong nakaraang buwan. Sa loob ng 6 na oras, hindi siya makakatakas papuntang lungsod. Sa kabutihang palad, nakapagretiro na ang mag-asawa at umuwi sa probinsya. Doon may pagkain, inumin at matibay na bahay. Kahit magtiis ng 10 araw o kalahating buwan, hindi problema. Sa huli, nagpadala ako ng mensahe sa asawang sundalo. Sabi ko, siguraduhin niyang mabuhay siya at hanapin kami. Sabi ko, siguraduhin niyang mabuhay siya at hanapin kami. Sabi ko, siguraduhin niyang mabuhay siya at hanapin kami. Hanggang may hininga pa kami, maghihintay kami sa kanya. Kamakailan lang siya nag-training ng sarado. Tinataya ko na kapag nakita niya ang balita, magulo na sa labas. Dumating sa kindergarten. Dinala ng guro ang bata sa may pintuan. Biglang sumunggab ang batang babae sa akin. Nangungulit na tanong kung nami-miss ko na siya. Hinahaplos ang tunay na temperatura ng katawan ng anak ko. Naalala ko ang paghihiwalay at kamatayan sa nakaraang buhay namin sa loob ng 2 taon. Bigla akong napaiyak. Tumingin ako at bigla akong umiyak. Agad na lumapit ang guro sa tabi at nagtanong kung ano ang nangyari. Yakap ko ang bata at paulit-ulit na sinabing walang anuman. Nagpasalamat ako sa guro. Bago umalis, sinabihan ko siyang mag-ingat. Alam kong ang sakuna ay nasa harap na. Ngunit wala akong magawa para iligtas ang sinuman. Maaari lamang akong magbigay ng mga tuyo at walang damdaming payo. Sa sasakyan, patuloy akong nag-swipe sa Appy para mamili ng pagkain. Yung mga madaling masira na gulay at mga frozen na pagkain ay hindi ko na pinansin. Siyempre, kapag nawala ang kuryente, lahat iyon ay masisira. Nakatutok ang aking paningin sa mga hotdog at vacuum-sealed na pagkain. Tocino, patatas, nori, ang mga ito ang mga pagkaing matagal ang buhay at talagang nakakapagligtas. Hindi na ilagay ang address sa order. Lahat pinadala sa gate ng komunidad. Sobrang dami, madaling mapansin. Pag nagkagulo na, tiyak na mapapansin. Pagpasok ko sa bahay, niyayakap ni Lola ang mga harina, mantika at gulay. Pagod na pagod, hinihimas ang likod, tanong kung sapat na ba. Tanong kung sapat na. Yung mga bagay na ito, hindi pa nga kasya sa ngipin. Kailangan pa ring mag-ayos ng mga supply. Ipinasa ko ang anak ko sa Lola. Binuksan ang maliit na cart sa bahay at muling lumabas. Tiningnan ang oras, 4:05, medyo 4:40. Kada segundo kailangang hatiin sa 2 at gastusin. Diretsong pumasok sa maliit na tindahan sa pintuan. Inilalagay ang mga bote ng purified water sa sasakyan. Kapag may blackout sa lungsod, kasabay nito ang pagkawala ng tubig. Kung nakatira ka sa mataas na gusali at hindi mag-imbak ng tubig, mapapasok ka agad, mamamatay. Sa huli, kailangan mong riskuhin ang paglabas para humanap ng tubig at magpahamak. Ulit-ulit na nagbuhat ng maraming beses. Pagpasok ko, nakita ko na nandyan na ang nakababatang kapatid ko. Matibay na pinili ang mga pala at martilyo. Malaki rin ang kinuha niyang binhi. Sa wakas, naramdaman kong nakalutang na ang puso ko. Nakangiti pa rin ang batang ito habang nakatingin sa mga gamit sa lupa. Binibiro ako kung nagprepara ako para sa katapusan ng mundo. Wala akong oras para makipagtalo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na huwag mag-aksaya ng salita at agad na pumunta sa pintuan para kumuha ng kargamento. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko na maipaliwanag kahit sa sariling kapatid. Kailangan lang niyang magtrabaho at umayos. 12:00 ng tanghali. 3 oras na lang bago ang malaking pagsabog. Dumaan ako sa tabi ng security booth habang nag-push ng cart, mga appliances.
Ang batang lalaki sa duty ay masaya pang nagtanong sa akin kung kailangan ko bang bumili ng stock. Ang ilang mga kapitbahay sa tabi ay lumapit din para manood ng kaganapan. Bigla akong kinabahan, parang may nangyaring masama. Huwag magpanggap na ngayon ay kakaiba lang ito. Kapag bumagsak ang kaayusan, ang mga tingin ng grupong ito ay kayang pumatay. Sabi nga, ang mga zombie ay dumarating na nakikita. Kung masama ang puso ng tao, kahit anong depensa ay hindi sapat. Naisip ko agad. Nag-imbento ako ng kwento na kailangan kong umalis ng matagal. Natatakot akong mahirapan ang mga matatanda sa bahay sa pamimili, kaya nag-imbak ako. Nang marinig ito ng gwardiya, wala siyang naging duda. Pero alam kong hindi na ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong magpalit ng daan at pumunta sa ibang supermarket para mamili. Tinawag ko ang kapatid ko at nagmaneho kami diretso sa malalayong supermarket. Pinaalis ko siya sa garahe at diretsong pumasok ako sa palapag ng mga damit. Nagsagawa ako ng pagsalakay sa mga damit na panloob at medyas. Sa hinaharap, kapag walang tubig, hindi na ako makakapaghugas, kaya't isang beses na lang itong magagamit. Kumuha ako ng waterproof na jacket na akma sa katawan ng pamilya. Ayon sa karanasan, sa ikalawang taon ng sakuna, araw-araw na umuulan. Sa pagsuot nito, hindi ako magyelo habang naghahanap ng mga gamit. Isinama ko ang maliwanag na flashlight at maraming baterya sa sasakyan. Nais ko sanang kumuha ng solar charging panel. Sayang, wala itong mataas na kalidad na produkto sa malaking tindahan. Kailangan ng malaking imbakan para sa panggatong. Para sa alak, kapag naputol ang natural na gas, panggatong ito. Para sa alak, ang pagluluto ng mainit na pagkain ay umaasa sa mga solidong alkohol at mga gas na lata. Kumuha ng mga sanitary napkin ayon sa taon. Huwag kalimutan ang toothpaste at toothbrush. Sa panahon na walang doktor at gamot, kahit anong simpleng impeksyon ay pwedeng pumatay sa tao sa sakit. Hintayin mong huminto ang bunso at lumapit. Tingnan mo, buong 3 truck ang dala niya. Napatitig na lang siya at nagtatanong kung anong malaking problema ko. Itinuro ko ang relo ko. Sabi ko, sa loob ng 2 oras at kalahati, malalaman natin ang lahat. 2:00 ng hapon. Ang kalamidad ay nasa huling yugto na ng countdown. Nagmadali akong pumunta sa malaking botika. Mga gamot panglunas ng lagnat, pampainam, at alkohol na gaus, bitamina. Awipiretic, basta nasa shelf, lahat ng pwedeng kunin, kukunin ko na. Basta nasa shelf, kukunin ko na lahat. Sa bayad, umabot ng mahigit 4,000. Ngunit ang sales girl, nakangiti ng hiyaw-hiyaw. Akala niya, nakatagpo siya ng malaking kliyente na magdadala ng maraming kita. Bago siya umalis, masaya siyang nag-wave sa akin at nagsabing salamat, sana muli kayong bumisita. Habang tinitingnan ko ang kanyang inosenteng nakangiting mukha, ang puso ko ay puno ng iba't ibang damdamin. Maaari lamang akong makapagbitaw ng isang paalam. Dumating ang oras, 2:30. Pinatulog ko ang aking anak na babae. Pagkatapos ay isinara ko ang lahat ng pinto at bintana at hinila ang mga kortina ng mahigpit. 1-0 Eddie Golden Snapper ang lola ay nag-aayos ng mga nakatumpok na suplay sa sala. 1-0 Eddie Golden Snapper patuloy pa rin siyang nagsasabi na sobra ang nabili, hindi maubos sa isang taon. Patuloy pa rin siyang nagsasabi na sobra ang nabili, hindi maubos sa isang taon. Nakatayo ako sa siwang ng bintana at tumingin palabas, hindi siya pinansin. Kung may sapat na oras, kailangan kong makakuha ng generator at gasolina. At pati na rin ang mga kagamitan sa pagsasala ng tubig, kahit na mga matitinding armas. Ngunit sa loob lamang ng 6 na oras, hindi ito sapat. Ang makapag-imbak ng pangunahing pagkain sa buong bahay ay isang malaking pagsisikap na. Ang orasan ay nakaturo sa 3:00 ng hapon. Biglang umabot sa ibaba ang isang nakakapangilabot na sigaw. May mga tao na tumatakbo na parang nababaliw. Agad silang inatake ng mga bangkay na puno ng dugo na kumagat sa kanila. Nabigla ang gwardiya na nagpapatrolya at kinuha ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, nilamon na siya ng isang grupo ng mga bangkay. Sa sandaling ito, tuluyan ng sumabog ang katapusan ng mundo. Tama sa oras, walang pagkakaiba kahit isang segundo. Yung mga taong kakabite ay nakayuko at muling bumangon. Parang mga puppet na naglalakad-lakad sa kalye. Kapag nahuli ang buhay, siguradong mamamatay. Puno ng sigaw ang buong paligid ng barangay. Pati ang hangin sa loob ng bahay ay may amoy ng dugo. Tumingin si Lola sa siwang ng bintana. Natakot siya at sumigaw pagkatapos ay nahulog. Nanginginig ang kapatid kong lalaki sa takot. Nagtatanong siya ng paunti-unti kung ang sobrang pag-iimbak ko ba ay para lang protektahan laban sa mga zombie na ito. Tumango ako at tinulungan si Lola na umupo sa sofa. Kapag nagising siya, ibubulgar ko na ang lahat ng sikreto ng aking muling buhay. Naalala ko ang nakaraang buhay. Ang mga matatanda at bata ay nahawahan agad sa simula. Buti na lang at nagmamaneho ako noon kaya nakaligtas ako. Hindi pa nakakita ng ganitong sitwasyon ang matanda, kaya't hindi niya mapigilan ang luha. Natatakot siyang mawalan kami ng buhay at nag-aalala sa kanyang anak na sundalo. Agad akong nagpakalma at sinabi na ang asawa ko at ang iba pang kasama ay may proteksyon, siguradong hindi kami mamamatay. Sa katunayan, sa nakaraang buhay, nagtagal kami ng 1 taon at nagkita pa kami sa ligtas na lugar. Pero sa ganung lugar, kami ay madalas na magkahiwalay. Kailangan niyang panindigan ang responsibilidad na protektahan. Araw-araw ay nakikipagsapalaran sa labas. Nang makalabas siya kasama ang grupo, ang ligtas na lugar ay natabunan ng alon ng mga patay. Kahit na nagbigay ng buhay ang lahat, hindi ito napanatili. Ngayon, para akong nag-reset ng laro. Walang makakapagsabi kung makakaligtas ang iba. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-broadcast na ang balita. Naka-fully armed na ang mga tropa at umalis na. Nag-utos ang opisyal na isara ang lahat ng pinto at huwag lumabas. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpadala ng video sa mga magulang ko sa probinsya. Nang kumonekta ang kamera, sobrang nag-aalala ang mga magulang ko. Pinagsabihan nila akong mag-ingat at huwag lalabas.
Naluha ako at sinabi sa kanila na mag-ingat sila. Alam kong makakaligtas sila sa isa pang kanlungan. Ngunit masakit pa rin sa puso. Nakita ng tunay kong ama na umiiyak ako. Agad siyang lumingon at inutusan ang kapatid ko na ipagtanggol ang buong pamilya tulad ng isang lalaki. Bagaman nanginginig sa takot ang batang lalaki, mahigpit pa rin niyang hawak ang martilyo. At nagbigay ng pangako sa mga magulang niya. Sa panahong ito, narinig ang mga paputok mula sa labas ng bintana. Mukhang seryoso na ang mga pulis. Pero itong maliliit na baril ay hindi kayang pigilan ang mga horde ng mga zombie. Sa araw na iyon, sabay-sabay na nalubog sa sakit ang buong mundo. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang virus. Kahit hanggang sa huling hininga ko sa nakaraang buhay. Lahat ito ay isang dead end. May nagsasabi na ito ay isang parusa mula sa langit. Nais niyang maglunsad ng malaking paglilinis sa buong sangkatauhan. Yung ingay sa labas ay ginising agad ang natutulog kong anak na babae. Mahigpit ko siyang yayakap at pinapakalma, pinalalambing ang likod niya. Yung batang babae ay niyayakap ang sarili. Sa wakas, napigilan niya ang pag-iyak, umiiyak pa rin pero mas konti na. Agad na nilok ni Lola ang kurtina. Takot na takot siyang mapahiya sa harap ng apo na natatakot sa gulo sa labas. Pero alam ko sa puso ko, hindi makakatakas sa unang araw, sa ikalawang araw din. Sa ganitong mundong puno ng panganib, ang pagsasara ng mata ay katumbas ng paghihintay sa kamatayan. Kailangan kong hayaan siyang unti-unting maunawaan ang katotohanan. Hanggang sa maging matatag na ang bata. Muli kong sinuri ang mga pinto at bintana at pagkatapos ay nag-ayos ng mga pagkain. Tumulong ang kapatid. Naiwan ng lola sa loob kasama ang apo. Pagkalipas ng kalahating oras, biglang may narinig na magulong mga hakbang sa labas ng pinto. Kinuha ko ang pala at idinikit ito sa likod ng pinto. Hawak-hawak din ng kapatid ko ang malaking martilyo at nakasiksik sa likod ko. Agad na narinig ang katok mula sa labas. Ang kuya ng kapitbahay ay sumisigaw na buksan ang pinto. Tumingin ako sa labas sa pamamagitan ng butas ng pinto. Yung kuya ay halos punit na ang damit. Ang braso niya ay kinakagat na halos kita na ang buto. Malamang ay nahawaan na siya. Magsasayang ng ilang minuto, magiging zombie na. Sumisigaw ako ng malakas, huwag ninyong buksan ang pinto. Ngunit ang kapitbahay ay mabilis na naisip at binuksan ang kandado. Pagbukas ng pinto, agad na pumasok ang lalaki. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ko ang sigaw ng babae sa tabi, puno ng sakit, kasama ng tunog ng hayop na kumakagat. Sanay na akong makakita ng ganitong eksena ng zombie na kumakain ng buhay na tao. Ngunit ang kapatid ko, hindi pa nakakita ng ganito. Natatakot na parang puting papel ang mukha ko, pero matigas pa rin akong nakapirmi, hindi umatras kahit isang hakbang. Tinitingnan ang dating batang laging sumusunod-sunod lang. Ngayon, nakakaya na niyang tumayo at maging sandigan ko. Walang sabi-sabi, binuksan ko ang pinto at lumabas. Kailangang samantalahin na hindi pa nagkakaroon ng pagbabago ang kapitbahay na babae, para tuluyang mapuksa ang mag-asawa at maiwasan ang problema sa hinaharap. Natatakot na sigaw ng bunso. Mahigpit na niyayakap ang braso ko para hindi ako makaalis. Inalis ko ang kamay niya at sinabing may alam na ako. Noong araw, ako rin ay isang taong hindi marunong maglaba, maghugas, o magluto. Isang mahinhin na asawa na hindi makabukas ng bote. Isa 0 Ellis bigas na Golden Dragon, nakipagsapalaran sa katapusan ng mundo ng 2 taon. Nakipagsapalaran sa katapusan ng mundo ng 2 taon. Matagal lang naging matatag ang luha ko, naging lakas para pumatay ng mga zombie. Hinampas ang pinto sa kabilang bahay. Yung mutant na may mata na parang patay na isda, nakatingin sa amin. Kapag naamoy ang sariwang amoy ng karne, nagiging mabangis. Gusto kong tuluyan silang huminto. Ang tanging paraan ay durugin ang kanilang ulo. Sa isang segundo bago siya sumugod sa akin. Tinamaan ko siya sa ulo gamit ang pala. At sinigurado kong tinaga ko rin ang ate na bagong patay. Pagkatapos, lumingon ako at isinara ang pinto, umalis sa labanan. Nakatayo ang kapatid sa pintuan, naguguluhan habang nakatingin sa akin. Hindi ko siya pinansin. Diretsong isinara ang fire door sa hagdang. Sinara ang mga zombie sa ibang palapag. Pagbalik sa bahay, lahat ng anti-theft na pinto ay nakalock. Naglagay pa ako ng maraming malalaking bagay para masara ng husto. Simula ngayon, basta may pagkain at tubig, hindi ako lalabas sa malaking pinto kahit isang hakbang. Nakaupo lang ang bunso sa sofa, hindi nagsasalita. Malinaw na na-shock siya sa tapang ko sa pagpatay sa zombie kanina. Sa kanyang mga mata, lagi akong isang mahina at takot na tao. Lumapit ako at hinaplos siya. Sinabi kong huwag siyang mag-alala. Hindi kami mag-aaway, kaibigan. Yumakap siya sa akin at umiling. Sinabi niyang hindi siya natatakot sa akin. Kundi nag-aalala siya kung gaano karaming sakit ang dinanas ko sa nakaraang buhay kaya ako naging ganito. Hinaplos ko ang kanyang likod upang kumalma. Umiti siya at sinabing parang isang masamang panaginip lang ito. Sa kalagitnaan ng gabi, sa lungsod, sunog na sunog. May ilang lugar na tuluyang walang internet at walang kuryente. Tumahimik ang mga sirena. Wala na rin ang mga putok ng baril. Sa kalye, puno ng mga naglalakad na mga taong walang masakyan. Sa kabutihang palad, dito pa rin may kuryente tayo. Bumangon at sumilip sa labas. Sa komunidad, kalahati na lang ng mga bintana ang mailiwanag. Minsan may naririnig na mga sigaw at iyak mula sa labas. Araw na dapat ay nagtatrabaho at nag-aaral pero dahil sa pangyayaring ito, maraming tao ang namatay at hindi na nakabalik. Sa telebisyon, patuloy pa rin ang opisyal na anunsyo na pinipilit ang lahat na magtiis at maghintay sa pagdating ng tulong. Paulit-ulit kong sinuri ang aking telepono. Parang kahapon lang ulit. Yung asawa kong sundalo, tuluyan ang nawala ang balita. Magdamag kong pinuno ang mga basin, garapon na pwedeng paglagyan ng tubig sa bahay. Pinakain ko ng isang-isa ang power bank ng cellphone. Inayos ko si kuya sa unang bantay. Ako, kasama ang matanda at mga bata, niyayakap muna.
Pero habang nakikinig sa ingay sa labas, sino ba ang makakatulog? Ang buong pamilya, nagkakapit-bisig, nag-aantay ng bukang liwayway. 1-0 og bigas ng Jinlongyu. Dumating ang ikalawang araw ng sakuna. Bumangon ako bago magliwanag at pinalitan ang kapatid kong lalaki para matulog. Sa oras na ito, hindi pa nawawala ang tubig at kuryente sa bahay. Maaari pang magliyab ang gas. Ngunit walang nakakaalam kung gaano pa katagal ang magandang buhay na ito. Matapos kumain ng kaunti sa agahan, sinimulan kong tingnan ang cellphone. Sobrang dami ng mga video sa internet tungkol sa mga halimaw na kumakain ng tao. Mayroon pang mga tao na handang mamatay para mag-live stream. Sinuri ko ang buong internet para makahanap ng balita tungkol sa pagpasok ng malaking grupo. Ngunit pareho lang ito sa nakaraang buhay. Walang kahit anong anino na nakita. Talagang hindi dahil mabagal ang tulong, kundi dahil sa simula pa lang bumagsak na ang depensa. Maraming mga mandirigma ang nahulog at naging mga biktima. Naging desperado ang opisyal at gumamit ng matinding apoy para pilitin ang paglilinis. Pero kung isang piraso lang ang makaligtaan nito, maaari nitong makapagpasok ng isang malaking outbreak. Kaya sa huli, ang mga nasa taas ay kailangang baguhin ang estratehiya, iwanan ang ganap na rescue. Itutok nila ang lahat ng lakas sa pagtatayo ng ligtas na lugar para sa mga nakaligtas. 10:00 ng umaga, ilang armado na helikopter ang dumaan sa ibabaw. Ang mga machine gun ay naglalabas ng apoy habang nagsasagawa ng walang habas na pagbabaril sa lupa. Pag naubos ang bala, paikot-ikot ang eroplano at hindi na muling nagpakita. Sa tingin ko, sa wakas ay napagtanto rin ng opisyal ang katotohanan. Hindi talaga mapatay ang mga halimaw na ito na kumakain ng tao. Yung dating masiglang komunidad ngayon ay tahimik at walang buhay. Sa ilalim ng building, may ilang zombie na naglalakad ng walang pakialam. Hindi na nga makakita ng kalahating buhay na tao. Agad kong nilibing ang mga biniling binhi habang hindi pa nawawala ang tubig. Mabilis ang pagtubo ng repolyo at karot. Pagkatapos ng 20 araw, pwede nang anihin ang mga batang dahon at kainin. Tungkol sa pipino at talong, kailangan mong maghintay ng matagal. Noong binili ko ang bahay, agad kong nagustuhan itong top floor na may malaking terasa sa itaas. Sabi ng iba, madalas daw tumutulo ang bubong, mahina ang tubig, at ang pag-akyat sa elevator ay nakakapagod. Pero ako, ang gusto ko lang ay ang magandang sikat ng araw, malinis na hangin. Plano ko pa nga noon na magtayo ng isang hanging garden habang naghihintay sa pag-uwi ng asawa ko. Hindi ko inakalang magiging taniman na pala ito ng aming buong pamilya. Nagtulungan din ang biyanan ko at ang anak kong babae. Binubulong ko ng mahina sa anak ko na huwag mag-ingay ng malakas. Yung batang babae ay sobrang maamo at agad na sumunod. Nakatukod siya sa gilid, pinapanood ang mga tao sa ibaba na naglalakad-lakad, puno ng curiosity. Nangungulit siya ng may halong inosenteng tinig, tanong kung bakit hindi pa sila umuuwi. Sa mundo ng mga bata, hindi pa nila naiintindihan kung ano ang paghihiwalay at kamatayan. Hinaplos ko ang ulo niya. Sabi ko sa kanya na may malubhang sakit na kumakalat. Kaya kung makasalubong siya ng ganitong pasyente, kailangang agad na magtago ng maayos. Huwag na huwag magpapa-infect, kundi hindi mo na makikita ang mama mo magpakailanman. Ang batang babae ay parang nakakaintindi at tumango. Mabait na sinabi niyang naaalala niya. Nang gabi, tumawag ang mga magulang mula sa bahay at nag-video call. Nakita sa screen ang buong pamilya na buo at masaya. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang mag-asawa. Ang tunay na ama ay seryosong nagbigay ng impormasyon sa akin. Sinabi niyang handa na silang modify ang sasakyan sa bahay. Balak niyang dalhin ang nanay ko at pumatay papunta sa akin. Natakot ako at agad na nagbigay ng payo. Sinabi ko sa kanya na malapit nang itayo ang ligtas na lugar sa aming bayan. Kaya't dapat silang manatili sa kanilang lugar at huwag magtaka-taka. Agad siyang nagtanong kung paano ko nalaman iyon ng ganun kaalam. Dahil sa kawalang pag-asa, kailangan kong ipaliwanag ng maikli ang tungkol sa muling pagsilang. Ngunit ang aking tunay na ama ay hindi naniniwala at iniisip na ang aking asawang sundalo ang nagbigay ng impormasyon. Pinagsikapan kong ipaliwanag ng mabuti. Sa wakas nawala na ang kanyang plano na piliting pumasok sa sasakyan. Ikatlong araw ng sakuna. Opisyal nang nawala ang kuryente sa lungsod. Nawala na rin ang internet sa bahay. Kailangan na lang magtiyaga sa kaunting data ng cellphone. Wala pa ring balita mula sa asawa ko. Kaya magpapatuloy na lang akong mag-iwan ng mensahe para sa kanya na ligtas ako. Sasabihin ko sa kanya na plano naming maghintay ng 1 taon. Kung walang darating na tumulong sa loob ng 1 taon, babalik tayo sa silangan. Clear, babalik tayo sa silangan. Babalik tayo sa silangan. Kung bibilangin ng oras, sa 1 taon, ang ligtas na lugar sa silangan ay matatapos na. Lahat ng pasilidad ay makakasabay na rin. Sa oras na iyon, makakaiwas tayo sa maraming pagkamatay. Sa totoo lang, nag-iwan din ako ng mensahe para sa kanya noong nakaraang buhay. Sayang, dahil sa pagkasira ng bus station, wala siyang natanggap na kahit isa. Tila wala rin itong silbi. Ngunit ang mga mensahe ko ay hindi lang para sa pag-ibig. May iba akong gamit para sa mga impormasyong ito. Basta't makaligtas, darating ang panahon na magagamit ko ito. Nagmamadali ang anak na babae na kumain ng pritong itlog. Abala ang biyanan sa kusina. Nakatayo ang kapatid sa tabi ng bintana, nagbabantay. Dahil sa pag-overnight ko, talagang hindi ko na kaya, diretsong bumalik ako sa kwarto para matulog. Nang magbukas ako ng mata, 3:00 na ng hapon. Ang anak ko ay maayos na nagpipinta sa sala. Ang biyanan ko ay abala pa rin sa kusina. Biglang umabot sa akin ang napakasarap na amoy ng nilutong karne. Agad akong pumasok sa kusina at pinatay ang apoy. Sumigaw ako sa biyanan ko na huwag masyadong magluto ng ganitong kalakas na amoy. Baka makuha nito ang atensyon ng iba. Nangangat-ngat ang matandang babae nang walang maintindihang ekspresyon. Akala niya, basta amoy lang, amoy na.
Kung maubos ang kuryente, yung karne, kung hindi agad kainin, masisira lang. Nagmamadali akong kumatok ng matindi. Sabi ko sa kanya, may pagkain pa tayo sa tiyan. Kapag nagutom na ang iba hanggang sa mapraning, yung mga gutom na buhay mas masahol pa sa mga zombie. Gagawin nila ang lahat para makakain lang. Pagdating sa puntong hindi na makakain kahit ano. Lahat ng batas at moralidad, pawang kalokohan lang. Lalabas lahat ng dumi sa loob ng tao. Naalala ko ang mga nakakatakot na pangyayari sa nakaraang buhay. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking katawan. Siguro ay nag-iwan ito ng malubhang psikolohikal na anino. Dito lang napagtanto ng aking biyanan ang kabigatan. Hinawakan ang aking mukha na puno ng pag-aalala. Humihikbi siyang nagtanong kung anong hirap ang dinanas ko noon. Humigop ako ng ilang malalim na hininga at pinilit na pigilin ang takot sa aking puso. Nagpakita ako ng ngiti sa matanda. Pinaaliw siya na ang mga masamang bagay ay natapos na. Kahit nasa hinaharap ay maaaring kailanganin pa ring makipag-ugnayan sa mga halimaw. Ngunit ngayon matibay na ako. Basta't kasama ko ang pamilya ko, wala akong kinatatakutan. Nang tumingin ako sa ibaba, ang bilang ng mga zombie ay tumaas ng ilang beses. Ang buong komunidad ay ganap na nahulog sa teritoryo ng mga halimaw. Araw ng ika-4 ng sakuna. Tumigil na rin ang suplay ng tubig. Ganap na nagpaalam ang pamilya sa pagligo. Bawat araw ay kailangan na lang magbasa ng tuwalya at punasan ang katawan. Nagamit na ang biniling portable na banyo. Kailangan ingatan ang lahat ng dumi at maayos na ilagay. Pataas na pataas ang temperatura araw-araw. Lalong tumitindi ang masangsang na amoy ng nabubulok na bangkay sa hangin. Kung ganito ang mangyayari, tiyak na magkakaroon ng malawakang epidemya. Yung mga hindi nakuha ng kagat ay magkakasakit din at mamamatay. Nakabonat kami at nakasuot ng maskara. Pinapuno ang loob at labas ng bahay ng disinfectant. Araw-araw, hindi nagkukulang sa pag-inom ng bitamina at ehersisyo. Hindi pwedeng magpatalo sa ganitong sitwasyon. Ika-5 araw ng sakuna. Malapit nang mawala ang signal ng cellphone. Yeiglir, malapit nang mawala ang signal ng cellphone. Malapit nang mawala ang signal ng cellphone. Nang tuluyang magdilim, naging isang pirasong basura ang lahat. Huling nagkausap kami ng pamilya ko at ng labas. Ika-6 na araw ng sakuna. Sa kabilang pampang ng ilog, sa wakas may dumating na maraming rescue team. Pero nung sumakay sila sa tulay, agad silang natabunan ng napakaraming mga zombie. Walang nagawa ang mga tauhan, kaya pinasabog nila ang tulay at umatras ng hamak. Dinala ko ang anak ko sa balkonahe para tignan ang malayo na nagbubuga ng itim na uso. Ang bata ay nainosenteng itinataas ang kanyang ulo. At tinanong ako kung ang tatay ba ay dumating gamit ang malaking sasakyan para kunin kami. Pinipigilan ko ang sakit sa puso at tumango. Sa totoo lang, alam ko na ang asawa ko ay ipinadala sa pinakamapanganib na linya. At hindi talaga siya makakapunta dito. Ayaw ko lang putulin ang liwanag sa puso ng bata. Siyempre, sa mga darating na araw, kailangan naming tiisin ang isang buong taon sa lungsod na ito ng kamatayan. Ika-7 araw ng sakuna, ganap nang naubos ang supply ng natural gas. Mula umaga, nagising ako sa ingay ng makina. Binuksan ko ang kurtina at tumingin. Isang itim na sasakyan ang nagdadrive sa mga piraso ng karne at tumigil sa harap ng supermarket sa tapat ng aming komunidad. Pagbukas ng pinto, may isang lalaking nakabalot ng maayos ang tumalon palabas. Pumasok siya sa supermarket at hindi nagtagal, lumabas na may ilang lata ng gatas na pulbos. Tumakbo siya ng mas mabilis pa sa kuneho. Ngunit ang mga zombie na pumapaligid sa kanya ay agad na nagbigay ng hindi mapagtagumpayang sitwasyon. Nang kumalat ang grupo ng mga bangkay, wala nang natirang buhay na tao. Sa lupa ay nakalatag ang ilang lata ng gatas na puno ng dugo. Kahit na ang mga matatanda ay kayang tiisin ang gutom ng ilang beses. Ngunit ang sanggol na gutom sa kanyang mga bisig ay hindi makakayanan ito. Dahil ito ay para sa kanyang sariling dugo at laman. Kaya't naglakas loob ang ama na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Maraming tao ang tiyak na nakatago sa likod ng bintana at naninilip tulad ko. Itong kaibigan na ito ay ginamit ang kanyang buhay para takutin ang lahat ng gustong pumunta sa supermarket para maghanap ng mga bargain. Ang kapatid ay patuloy na humihikbi sa tabi. Sa isang mapait na ngiti, sinabi niyang medyo nagpapasalamat siya na sa nakaraang buhay, naging isang balo siya mula sa simula. Nakatakas siya sa maraming pagdurusa. Tumingin ako sa kanya at sinabihan siya. Sinabi ko sa kanya na habang nandito ako, mahirap siyang mamatay. Pagkatapos ng aking sinabi, biglang may narinig kaming umuugong mula sa labas ng bintana. Nataranta ako at hinila ko ang kapatid kong lalaki papasok sa bahay para magtago. Yung drone ay parang malaking langaw na paikot-ikot sa itaas ng lugar. Malinaw na may tao na nag-imbestiga sa mga detalye ng bawat gusali. Pagkatapos mag-ikot, umalis na ito. Tinutukan ko ng mabuti ang direksyon kung saan ito lumipad. Nalaman kong bumaba ito sa aming sariling komunidad. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog kahit anong gawin ko. Parang may masamang mangyayari dahil sa patuloy na pagtalo ng aking talukap. Ika-10 araw ng kalamidad. Sa wakas, binigyan tayo ng langit ng malakas na ulan. Kami apat ay nagkakagulo at nagmamadali. Inilabas namin ang lahat ng mga lalagyan sa bahay na pwedeng pag-imbakan ng tubig para saluhin ang ulan. Gumawa rin ako ng filter gamit ang mga bato, lupa at tela. Pwedeng-pwede na itong gamitin panghugas ng mukha at pangluto. Malakas ang mga repolyo at karot sa balcony. Tumaas na sila ng 3 hanggang 4 na sentimetro. Sa pag-ulan na ito, tiyak na mas lalago pa ito. Nang dumating ang hapon, huminto ang ulan. Ang amoy ng nabubulok na katawan sa hangin ay medyo nawala. Sa mga nakaraang araw, ang buong pamilya ay nakasuksok sa mga maskara. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makakatanggal kami at makakahinga ng maluwag. Ako at ang kapatid kong lalaki ay nag-filter ng tubig dito. Ang anak na babae ay nakadapa sa lupa, naglalaro ng mga suso. Ang lola ay nag-aapoy sa tabi para magluto. Parang bumalik ako sa tahimik na araw bago sumabog ang sakuna.
dahil tuluyang tumigil ang supply ng gas. Sa ngayon, kailangan lang magluto gamit ang natirang alkohol na piraso. Para makatipid sa gasolina, pinagsasawaan na lang ang ulam. Pwede na magbuhos ng kaunting mantika at ilagay sa kawali. Salamat sa husay ng lola ko sa pagluluto. Kahit simpleng sabaw, nakakagawa pa rin ng amoy na masarap. Di nagtagal, muling dumating ang nakakainis na drone. Ngayon, may speaker na nakatali sa taas. May maririnig kang boses ng isang babae mula sa loob. Nagsisigaw siya na kung sino ang may pagkain sa bahay. Papalitan niya ng limited edition na bag. May mga tao rin sa ibang palapag na nakatayo sa bintana at sumisigaw. Sinasabi nilang handa silang ipalit ang isang malaking sasakyan para sa isang pagkain. May isang mayaman pang ang nagsasalita. Sabi niya, basta isang sako ng bigas. Diretso nilang mapapasaari ang isang bahay sa loob ng komunidad. Pero ngayon, walang sinuman ang tanga. Walang nakikialam sa kanila. Sa huli, ang mga bag, sasakyan, bahay ay nagiging tambak lang ng kalawang at sirang metal. Tanging ang pagkain na nasa tiyan lang ang tunay na pera. Umiikot ang drone tapos biglang lumipad palayo. Di nagtagal, nagsimula ng may ingay sa ibaba, binubuksan ang pinto at pinipilas ang mga kandado. May mag-asawa na nanguna, nagsimula ng manghuli sa bawat bahay para kunin ang mga gamit. Pero pinipili lang nilang pasukin yung mga bahay na walang nakatira. Dahil sa dalawang taong ito na nangunguna. Ang iba sa komunidad na nagugutom ay sumunod din sa kanilang halimbawa. Saan man ay may ingay ng pagbasag ng mga pinto at bintana. Sa ating gusali may mga tunog din ng pagbasag. Maraming tao ang nakikinig. Bagaman ang pangunahing pinto sa unang palapag ay nakasarado pa. Hindi makakapasok ang mga zombie sa ngayon. Ngunit ang depensang ito ay tiyak na mawawasak ng mga buhay na tao na ito. Tama nga. Maya-maya, narinig ko ang isang tao sa labas na malakas na kumakatok sa ating fire door sa palapag na ito. Malamang gusto lang nilang subukan ang kanilang swerte. Buti na lang at makapal ang fire door. Bumuhat ako ng maraming mabibigat na bagay para maipit ito ng mabuti. Napakahirap para sa kanila na buksan ito, parang napakahirap na umakyat sa langit. May narinig akong malalim na boses ng lalaki sa labas. Sabi niya, tiyak na may mga buhay na tao sa itaas. Ilang araw na ang nakalipas, malinaw na naamoy niya ang amoy ng nilagang karne. Agad na may isa pang lalaki na nagmumura habang sumasalpok sa pinto. Nagreklamo kung bakit ang pinto ay parang bakal na pagong, sobrang tibay. May isa pang tao sa labas na nag-aanalisa. Sinabi na noong araw ng insidente, nakita niyang may isang babae na nagtutulak ng maliit na kariton na may dalang maraming suplay. Siguradong nasa gusali natin iyon. Baka nagtatago lang sa pinakatuktok. Mukhang may alam ang lalaking iyon. Sinasabi na ang pamilyang ito ay may dalawang babae at isang maliit na bata. Walang kahit isang lalaking kayang lumaban. Bigla akong kinabahan, talagang may nag-iisip sa amin. Mahigpit kong hinawakan ang pala sa aking kamay. Basta't maglakas loob silang pumasok, mag-umpisa na ako ng labanan ngayon. Ngunit ang ingay ng pagbasag nila sa pinto ay sobrang lakas. Diretso itong nakatawag sa mga zombie sa ibaba. Narinig ko ang halinghing ng halimaw na sumasalpok sa pinto. Yung dalawang takot na takot ay agad na bumalik sa loob ng bahay at nagkunwaring patay. Nang marinig nilang walang kumikilos sa labas ng pinto, puno ng paggalang ang mukha ng nanay sa kanyang pag-amin. Hinampas niya ang sarili at sinabing hindi niya dapat na nainggit sa karne noon. Hinalikan ko siya sa likod at paulit-ulit na pinapalakas ang loob niya. Sabi ko, tapos na ang lahat, tapos na. Sa lugar na ito, maghihintay na lang tayo hanggang sa susunod na araw. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na segundo. Matapos ang nakakatakot na karanasan na ito, naramdaman din ng lola at ng nakababatang kapatid ko ang panganib. Nagsimula silang mag-ehersisyo ng todo para sa kanilang kaligtasan. Kapag nakaharap sila sa matitinding kalaban, kaya nilang makipaglaban ng ilang beses. Lalo na ang lola kong masyadong mapagmataas. Sa edad na 60, araw-araw siyang may dalang kutsilyo sa bahay at nakikipag-argi. Matigas ang ngipin at nagsasabi na kung sino man ang gagambala sa aming pamilya, makikipaglaban siya ng husto. Sa libreng oras, kasama ko ang anak kong magdrawing at magkwento. Gagawin ang lahat ng paraan para maibalik ang mga naiwang kasama sa nakaraang buhay, kahit kaunti. Simula nang maghanap-hanap sila sa bawat bahay. Naging tahimik ang komunidad sa loob ng ilang panahon. Naalala ko na may nagsabi sa akin noon. Na sa simula, lahat ay natatakot at hindi lumalabas. Pero kapag nagugutom na, ano pa ang pakialam sa mga halimaw, basta't lumabas at makipagsapalaran. Ika-20 araw ng sakuna. Maraming bahay ang may nakasabit na mga kapansin-pansing piraso ng tela sa labas ng bintana. Matagal na tayong nagtiis. Kahit na may kaunting makakain pa sa bahay. Siguradong ubos na ang inuming tubig. Agad kong sinilip ang natitirang tubig sa bahay. Talagang malaki ang pagkonsumo sa pagluluto at pag-inom. Yung mga mineral water na nakuha ko noon, 24 na kahon na lang ang natira. Yung kaunting tubig ulan na nakuha ko noon ay puno pa sa malaking timba. Basta magtipid tayo sa paggamit. Kahit 2 o 3 buwan, hindi ito magiging problema. Hanggang sa dumating ang panahon ng tag-ulan. Automatikong malulutas ang problema sa tubig. Pagdating ng alas 4 ng hapon, pinaputukan ng militar na helikopter ang mga gusaling may nakasabit na tela, nagtapon ng ilang pakete. At mukhang hindi talaga sumusuko ang gobyerno. Mukhang hindi talaga sumusuko ang gobyerno. Naghahanap pa rin ng paraan para iligtas ang buhay ng lahat. Ang mga tao sa loob ng gusali ay parang nababaliw sa kasiyahan. Agad na nagkaroon ng insidente sa hagdang bato dahil sa labis na pag-aagawa ng tubig at biskwit. Sa susunod na 3 araw, ang eroplano ay dumating araw-araw ng eksakto sa oras. Dahil sobrang lapit ng lipad nito. Kaya't nakikita ko pa ang taong nagmamaneho ng eroplano. Hawak ng piloto ang malalaking megaphone at nagbibigay ng babala sa mga tao sa ibaba. Sinasabi na basta't nandyan pa ang kanilang mga katawan. Hindi talaga papayagan na magutom ang lahat. Sa boses, mukhang isang batang babae. Ang tono ay puno ng tapang na handang mamatay.
Ngunit nakababahala. Mula noong araw na iyon, ang matapang na batang ito at ang kanyang eroplano ay tuluyan ng nawala sa langit. Nakahiga ang anak na babae sa salamin, nakatingin sa langit. Tinanong ako kung bakit hindi dumating ang ate na nagmamaneho ng eroplano ngayon. Hinawakan ko ang kanyang ulo. Nakangiting sinabi na ang ate ay dapat na pumunta sa isang magandang lugar na walang mga halimaw. Ika-30 araw ng sakuna. Ang mga gulay na itinanim namin ay sa wakas ay lumaki at nagkaroon ng malalaking dahon. Pwede nang punitin at igisa para maging ulam. Ang mga punla ng labanos ay pwedeng ibabad sa mainit na tubig at haluan ng kaunting asin para makain. Walang usok, walang lasa. Sa wakas, nakapagkainan na ang pamilya ng mga berdeng dahon. Pero ang mga tao sa labas ay matagal nang naubusan ng pagkain. Para makasurvive, kailangan nilang magtapang-tapangan at pumunta sa supermarket para sa libreng pagkain. May ilan na nagbuwis ng buhay. May ilan namang nakakuha ng kaunting pagkain. Ngunit ang mga istante sa supermarket ay matagal nang walang laman. Hindi talaga ito kayang tiisin ng ilang araw. May mga talagang hindi na makatiis at diretsong nagmaneho papunta sa. Nakita ko ng malinaw ang ilang sasakyan na biglang umalis mula sa garahe. Na-block ng madilim na alon ng mga zombie. Siyempre, may mga matitigas na tao na pinindot ang accelerator ng todo. At pilit na bumangga para makagawa ng daan. Na iniiwan ang mga halimaw sa likuran. Habang tumatakbo patungo sa direksyon ng kaligtasan. Ika-5 araw ng sakuna. Sa wakas, naghintay kami ng ulan dito. Kahit na ito'y mahinang ulan, ito'y tubig na nakakapagligtas. Ang buong pamilya, lola, lolo, mga bata, ay may dalang iba't ibang mga palanggana at garapon, maingat na kumukuha ng tubig. Gumamit pa ako ng walang laman na bote para gumawa ng isang tagapag-uko ng tubig. Ang bilis ng pagtanggap ng ulan ay patuloy na tumataas. Magulo ang buhok ng bunso kong kapatid na parang pugad ng manok. Hinahawakan ng lola ko ang gunting para bahagyang ayusin. Ngunit habang naghuhubad pa lang siya ng buhok, may narinig na namang mabigat na tunog ng pagbagsak mula sa pinto ng sunog. Muling dumating ang mga nang-aagaw ng pagkain. May nagsigaw sa labas na buksan agad ang pinto. Sabi niya alam na niya na may tao sa itaas natin. May isang lalaki pa sa tabi na nagbanta. Sabi niya huwag kaming magpapanggap na patay. Kapag binasag niya ang pinto, siguradong hugasan niya kaming lahat. Sa oras na yun, may narinig na babae mula sa labas. Nanghihina na pinapayuhan silang kung pwedeng hatiin ang pagkain, huwag nang magdulot ng dugo. Pagkatapos magsalita, isang malinaw na malakas na sampal ang umalingaw sa labas. May isang lalaki na umaatungal dyan, pinapahinto siya agad, tumahimik ka na. Pagkatapos nyon, isang serya ng pagbagsak at pag-akyat, parang nahuhulog at bumababa sa hagdan. Yung babae, ni isang hinaing ay hindi man lang napalabas, tuluyang nawala sa ingay. Yung anak ko, takot na sumisiksik sa akin. Yung lola at bunso, mahigpit na nakahawak sa mga gamit, nakatutok sa pinto. Diretso kong itinapon ang pala. Lumiko ako papunta sa kusina, kumuha ng isang pang-aso na patalim. Kasabay ng isang malakas na pagbagsak, isang malakas na ingay. Direktang nasira ang fire door. Kasunod nito, nasira rin ang pinto ng koridor. Ang magulong mga yapak ay biglang pumuno sa hagdanan. Agad akong nagsignal para tumahimik ang buong pamilya. Mula sa ingay may 3 o 4 na tao sa labas. Una silang parang nabaliw na binubugbog ang pinto ng kapitbahay. Nang mabuksan ang pinto, direktang sumingaw ang mabahong amoy mula sa loob. Natatakot ang mga tao na ito at sumisigaw. Malinaw na natakot sila sa malupit na kalagayan ng 2 tao sa loob. Akala ng mga tao ito ay may mga zombie sa palapag. Natatakot na tumatakbo pababa, nag-uumapaw. Dahil dito, ang ingay na ito ay agad na nakatawag sa mga halimaw sa ibaba. Direktang nabangga ang pinto sa unang palapag. Sabay-sabay na sumugod ang mga zombie na parang nawawala sa katinuan. Narinig ko mula sa pader ang matinding sigaw sa labas. Lumipas na ang mga 10 segundo. Naiwan na lang ang mahinang boses ng halimaw sa pasilyo. Kapag nabusog na ang mga zombies na ito, syempre, susundan nila ang amoy para hanapin kami. Ngayon, ang pintuan ng sunog ay sira na. Walang oras para ayusin ito. Agad akong nagdesisyon na kumuha ng ilang lumang damit. Kinuha ko ang kutsilyo at tinaga ang aking palad, pinahid ang dugo dito. Pagkatapos ay nyapos namin ang 2 bakal na pako at itinapon sa bintana pababa. Yung mga halimaw na nakarinig ng amoy ng dugo ay talagang naakit at napalabas. Agad akong tumalikod at pinayuhan ang lola. Kung makakita kayo ng halimaw na umaakyat, ipagpatuloy niyo ang pagtapon ng mga basang damit na may dugo. Pagkatapos ng utos, kinuha ko ang 2 pala. At kinuha ko rin ang isang malaking kandado ng bisikleta. Para inspeksyonin kung anong kalagayan ng fire door at kung nasira na ba ito. Hawak ng kapatid na lalaki ang martilyo at mahigpit na nakatayo sa tabi ko. Talagang nagbukas ang mga mata ng Diyos. Bagamat nabangga ang pintuan ng sunog, hindi naman nagkalas ang frame ng pinto. At kaya pang isara ng pilit ang pinto. Kaya lang, ang kandado ay tuluyan ng sira. Sa mga sandaling iyon, nakita ko sa hagdang bato ang isang babaeng halos wala ng buhay. Sobrang payat, parang balat ng kawali. Pagmasdan mong mabuti, parang nanay ng kaibigan ng anak ko. Agad kong tinawag ang bunso ko para tumulong. Sabay nilang inangat siya pataas. Tapos, ginamit nila ang pala para mahigpit na isara ang pinto ng sunog. At ginamit ang kandado ng electric bike para isara ang kabilang pinto, matibay. Kahit na hindi masyadong matibay ang gamit na ito para sa malaking gulo. Pero kahit papaano, makakatagal ito ng kaunti. Pagkatapos bumalik sa loob ng bahay, itinulak namin ang mga kabinet at mesa para harangan ang malaking pinto. Huminga kami ng mabuti at naghintay ng matagal. Nang makita naming walang halimaw na umaakyat, doon lang nakahinga ng maluwag ang buong pamilya. Noong mga oras na iyon, nagising din ang babae ng dahan-dahan. Pero sa kanyang mukha, mukhang ito na ang huli niyang hininga. Pumunta ako sa kusina at naghanda ng asukal na tubig para sa kanya.
Ang mukha niyang kasing puti ng papel ay bahagyang bumalik sa dati. Nagbigay ako ng kaunting pansit sa tabi ng kanyang bibig. Ngunit tumanggi siya at umiling. Sinabi niyang huwag akong mag-aksaya ng pagkain. Iwanan na lang ito para sa pamilya. Sinabi niyang malapit na siyang sumuko. Tumingin siya sa akin ng mahina. Nang may paghingi ng tawad na puno ng hiya. Sabi nila na gusto lang nilang mang-hold up. Hindi nila inaasahang sa huli ay matutulungan pa namin sila. Huminga ako ng malalim. Sabi ko sa kanila na hindi ito masasabing saktan. Hindi na kailangang mag-sorry sa akin. Tumalikod siya at tiningnan ang anak ko. Mahirap na umiti ng pilit. Tanong kung naaalala pa ng maliit na bata siya. Kung siya ba ang nanay ni Yao Yao. Mahinang tumango ang anak. At malambing na tinawag ang tita, magandang araw. Namumula ang mga mata ng babae. Uvalike, pinipilit na tanungin ang anak ko. Kuvaljir, anong nilalaro ni Yao Yao sa paaralan noong araw na walang klase? Naghahanap ng sagot ang maliit na bata habang nakayuko. Seryosong sinasabi, si Yao Yao ay umiinom ng gatas noon. Pagkatapos marinig ng babae, may bahagyang iti sa kanyang labi. Nagsasalita siya na parang sinasabi, okay lang ang uminom ng gatas. Agad na tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Umabot siya hanggang kalaliman ng gabi bago umalis. Habang natutulog ang buong pamilya namin. Tahimik siyang tumalon mula sa rooftop terrace. Sa totoo lang, talagang naunawaan ko ang kanyang pagdaramdam. Sa wakas, nagsisimula pa lang ang buhay na ito. Noong panahong iyon, nakita ko sa surveillance na ang anak kong babae ay naging halimaw. Naisip ko ring tapusin na lang ang lahat, dahil sa pagtaas ng temperatura kamakailan. Ang sugat sa kamay ko ay hindi na kontrol at nagka-infection. Diretso akong nawalan ng malay. Matapos uminom ng gamot para sa lagnat, natulog ako ng 2 buong araw at gabi. Nang sa wakas ay magbukas ako ng mata. Lumapit si kuya at binaba ang boses niya para sabihin sa akin. Matagal na siyang nakatira sa lugar na ito. Nalaman niya na ang tanging buhay na tao sa buong barangay ay tayo na lang. Pero kailangan pa rin nating magpanggap na walang alam. Hindi pa nga makalabas ng hininga habang nagsasalita. Baka sa isang araw, hindi lang mga halimaw ang mapansin. Pati yung mga taong nagmamakaawa sa labas ay madala dito. Sa ika-120 araw mula nang dumating ang sakuna. Nabawasan ng 1/4 ang mga pagkain sa bahay. Kaya't ang mga tanim na gulay ay sapat lang para sa isang pagkain. Ngunit ang pinaka-nakababahala ay ang kakulangan ng tubig. Ang inaasahang tag-ulan ay hindi dumating. Parang nagbago ang ugali ng masamang panahon. Ngunit sa kabutihang palad, buhay pa tayo. Ngunit sa kabutihang palad, buhay pa tayo. Ngunit sa kabutihang palad, buhay pa tayo. Maliban sa nagkaroon ako ng impeksyon sa sugat at nagkaalagnat noong nakaraang pagkakataon. Sa natitirang mga araw, walang kahit sino sa pamilya ang nagkasakit. Napakabuti ng aming kalusugan. Nakaabot kami sa ika-20 araw ng sakuna. Sa wakas, nag-umpisa ng bumagsak ang nyebe. Sa wakas, may solusyon na sa problema sa tubig. Pero malinaw na naaalala ko na sa nakaraang buhay, buwan pa lang ang nyebe. Ngayon, nauna ito ng 2 buwan. Ang panahon na ito ay talagang nagulo na. Wala nang init sa loob ng bahay. Kaming 4 ay nakabalot na parang mga suman. Nakatagpo kami ng init sa pamamagitan ng panginginig. Kakatapos lang ng araw na ito. Ito rin ang kaarawan ng aking asawang sundalo, siya ay 32 taong gulang. Maaga pa lang ay kinuha na ng aking biyenan ang mga litrato ng asawa. Nakatabi siya habang lihim na pinapahid ang luha. Nagsisimula akong makaramdam ng panghihinayang. Lumapit ako at tahimik na nakisama sa matanda. Ang lalaking nasa larawan ay may matangos na kilay at maliwanag na mga mata. Kapag suot ang kanyang balat, tila siya'y puno ng dangal. Siya ang pinakamalapit sa akin sa buong buhay ko. Ngunit ngayon, hindi ko alam kung anong pader ang naghihiwalay sa amin sa impyerno. Siya rin ang tanging pag-asa ko, na nagbigay lakas sa akin upang magpatuloy sa mga daang araw at gabi. Inay nagpunas ng luha. Tumalikod at tinanong ako kung sa mayo ba talaga niya makikita ang anak niya. Ako'y napatingin sa kanya na namumula ang mata at matigas ang ulo, tumango. Sinabi ko sa kanya na siguradong makikita niya. Siyempre, basta't hindi tayo magkamali sa daan. Sa nakaraang buhay, pilit kong pinilit hanggang Hulyo bago ako nakapasok sa ligtas na lugar. Sa totoo lang, noong Mayo pa lang, halos natapos na nila ang pangunahing kampo. Lahat ng kagamitan ay nakaprepare na. Nagtatampok ng daan-daang libong mamamayan. May higit sa 300 ganitong kanlungan sa buong bansa. Para bang naingatan ang apoy ng sangkatauhan. Hindi natuwa ang kapatid ko sa narinig. Tinanong ako kung tapos na ang mga iyon doon. Bakit hindi tayo magmaneho papunta roon ngayon? Saktong makikita ko ang aking bayaw. Itinuro ko ang labas na puno ng nyebe. Sabihin mo sa kanya na sa ganitong malamig na panahon, basta't patayin ang makina ng sasakyan. Wala tayong kahit isang tao sa pamilya na makakapag-ayos ng bangkay. Bawat minuto, nagiging yelo na tayo. Araw ng ika-29 na ng sakuna. Tamang-tama, nagdiriwang tayo ng bagong taon. Mula nang bumagsak ang unang nyebe. 3 buwan na tayong hindi nakakita ng araw. Sa sobrang lamig, kahit ang amoy ng mga bangkay sa labas ay parang nagyelo na. Ang galaw ng mga zombie ay kasing bagal ng isang suso. Sa loob ng yelo, parang isang estatwang yelo. Bagamat ang mga pagkain sa bahay ay ubos na. Pero kahit papaano, bisperas ng bagong taon ito. Nagpasya ang pamilya naming magtiis at kumain ng masagana. Nag-init kami ng mantika at naggisa ng maraming siling pangsigang at longganisa. At sinabay na rin ang pinakasalubong na vacuum-sealed na pato. Nagluto kami ng sopas na may itlog at nori. Sa huli, binuksan namin ang natitirang isang malaking bote ng Coke. Niyakap ng buong pamilya ang isa't isa at bumulong ng maligayang bagong taon. Nagtoast kami, para sa ating kaligtasan sa kabila ng gulong ng mundo. Kakain lang namin ng Noche Buena, hindi pa natatanggal ang mga pinggan.
Biglang may maririnig kaming nakakatunog na ingay ng motor sa labas. Kasunod nito ay mga putok ng baril. Agad akong sumilip sa pagitan ng mga bintana palabas. Nakakita ng 7 o 8 sasakyang pang off-road na puno ng mga bakal na pangsaksak na huminto sa harap ng supermarket. May mga tao sa labas na nag-iingay at nagpapaputok ng baril. May ibang grupo na parang mga bandido na pumasok sa supermarket para magnakaw. Si Kiezi, ang kapatid, ay nakayuko sa tabi na puno ng pag-aalala. Si Clear ay bumulong na may dalang armas ang mga taong ito. Si Clear ay nagsabi na hindi sila mukhang regular na sundalo. Nakita ko lang sa isang tingin na iintindihan ko na. Yung mga taong ito kahit sa sasakyan o baril. Walang iisang standard. Siguradong mga maswerte lang na nakaligtas ang nagsama-sama para gumawa ng banda. Tungkol naman sa bakal na hawak nila. Malamang hindi ito itinago noong mga nakaraang taon. O kaya naman ay kinuhang sa daan o sariling hinarang. Sa ganitong kalakaran, makatagpo ka nitong mga tao. Tiyak na mas malas pa kaysa sa makatagpo ng mga zombie. Hindi nagtagal, lumabas na ang mga tao mula sa supermarket na nagmumura. Maliwanag na wala silang nakuha. Galit na galit silang umupo sa sasakyan at nagmura. Ilan sa kanila ay tumuturo sa mga gusali namin at nagbubulungan. Siyempre, kami ang pinakamalapit sa supermarket. Tingin ko, ang mga gutom na lobo ay nag-iisip na sa bahay ng may-ari. Biglang bumilis ang HQ at rumagasa papunta dito. Pinuntahan ng mga tao na ito ang bawat gusali. Di nagtagal, nahanap nila ang building namin sa ilalim. Halos mapalakas ang puso ko sa takot. Narinig ko ang isang lalaki sa ibaba na sumigaw. Matagal nang wasak ang pinto ng gusaling ito. Bawat bahay walang natira kahit isang butil ng bigas. Malinaw na nauna na ang mga tao sa pagkuha. Sabihin sa mga kasama, mag-alis na tayo. Isang malaking grupo ang nagmamadaling umalis sakay ng sasakyan. Para sa aming pamilya, ito ay parang nakaligtas kami mula sa pintuan ng kamatayan. Kung nahuli kami ng mga bandido, kahit naiwanan kaming buhay, mauubos ang aming pagkain at tubig. Siguradong hindi kami makakaligtas sa taglamig na ito. Sino ang mag-aakalang ang mahigpit na curfew na ikinababahala ko noon ay ngayon naging aming pananggalang sa buhay. Ika-333 araw ng sakuna. Bumuka na ang mga ligaw na peach blossom sa komunidad. Isang malaking pulang bulaklak. Naghihintay ng mga bituin at buwan pero hindi dumating ang malaking grupo. Agad-agad kaming nagkasundo ng pamilya ko. Naghahanda na kaming mag-empeke at pumunta sa ligtas na lugar. Gusto naming mabuhay sa labas. Ang sasakyan at gasolina ay talagang mahalaga. Dinala ko ang kapatid kong lalaki at pumasok kami sa underground parking para suriin ang sasakyan. Buti na lang ay maayos ang mga piyesa. Tungkol sa gasolina, hinanap ko ang lumang hose na ginagamit sa pagdidilig. Isa-isa kong binuksan ang tangke ng gasolina ng ibang sasakyan. Ginamit ko ang bibig ko para sumipsip at inilagay lahat sa malaking bote ng mineral na tubig. Bagamat hindi maganda ang ganitong paraan kapag matagal na. Sa mga kritikal na pagkakataon, wala na tayong magagawa kundi gamitin ito. Habang nag-aabala, may ilang nag-iisang halimaw na biglang sumulpot mula sa dilim. Sa loob ng ilang segundo, napatay na sila ng kapatid ko at ako. Ito ang unang pagkakataon ng bata na makagawa ng ganitong maruming trabaho. Nakatagilid siya sa sulok at nagduduwal. Matagal bago niya naibalik ang kanyang kaluluwa. Araw ng sakuna, ika-335 araw. Maliwanag ang araw. Pinuno ng buong pamilya ang sasakyan ng natitirang tubig, pagkain, gamot at mga bakal na pangdepensa. Huli kong tumingin sa bahay na ito na tinirhan ko ng halos isang taon. Isinara ang pinto ng sasakyan at agad na pumasok sa mood na parang buhay ang nakataya. Alam ko sa puso ko na mas malinaw kaysa kanino man. Kahit na nakarating tayo sa pinto ng ligtas na lugar. May darating na napakalaking alon ng mga zombie na handang kunin ang buhay natin. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong ipagsapalaran at baguhin ang takbo ng kwento. Kung magbabalik tayo ng 1,000 hakbang, kahit na sa huli ay talagang naubos tayo. Basta makita ko ang asawa. Nakita ng anak na babae ang tunay na ama. Nakita ng biyenan ang anak. Lahat ng pamilya ay namatay ng magkakasama. Maaari ng isaalang-alang na iyon ay isang mabilis na wakas mula sa Diyos. Sa kalsada, ang mga sirang sasakyan ay nakaharang ng husto. Ngayon, sino pa ang nagmamalasakit sa mga ilaw ng trapiko? Diretso akong magpapabilis at sadyang babangga sa daan. Nagawa ng ganitong kalaking ingay. Agad na may sumunod na grupo ng mga baliw na halimaw. Pero sa ilang tapak ng accelerator, lahat sila ay naiiwan ko sa alikabok. Itong ruta ng pagtakas ay batay sa mga karanasan at pagdurusa ng nakaraang buhay ko na itinuro sa mapa. Sa teorya, ang pagdaan sa highway patungong silangan ang pinakamabilis. Pero tiyak na puno ito ng mga sirang bakal na pader. Sa magkabilang panig ay puro disyerto at bundok. Kung talagang maipit doon, kahit ang mga Diyos ay hindi makakatulong. Kaya kahit masakit, pinili kong dumaan sa pambansang kalsada. Pero ang pinakamalaking problema ngayon ay ang paglabas ng syudad. Ang mga sirang sasakyan sa lungsod ay parang tambak na bundok. At nagtitipon-tipon din ang mga halimaw. Bigla akong nagkaroon ng ideya. Diretsong sinundan ko ang mga gulong ng sasakyan na ginagamit ng mga armadong tulisan na umatras. Kung nakalabas silang buhay doon, siguradong walang problema kung susundan natin sila. Talagang nahulaan ko ito ng tama. Yung mga tao noon ay talagang nakahanap ng paraan para makaligtas. Ang lungsod ngayon ay parang isang bayan ng mga multo. Tahimik na nakakakilabot. Puno ng mga pira-pirasong buto at mabahong basura ang mga kalye. Noon, maayos na maayos ang mga kalsada, pero ngayon ay puno na ng mga damong ligaw. Paminsan-minsan, may mga ligaw na pusa at aso na lumalabas. Pero halos wala ng mga zombie na makikita. Sa huli, naubos na ang mga buhay sa lungsod. Nakadepende ang mga halimaw sa amoy ng buhay para magpatuloy. Ngayon, nagkakatipon-tipon ang mga buhay sa ligtas na lugar.
Dahil dito nagsimula ang malaking pagdagsa ng mga bangkay. May ilang bulag na mga zombie na gustong sumugod para agawin ang biktima. Hindi ako kumurap. Hindi ako kumurap. Isang sipa lang ng gas, tinulak ko sila sa mukha at tinulak sila palabas. Matagal kaming nag-alala ng 2 oras. Sa wakas, nakalabas din ang aming pamilya mula sa lungsod ng kamatayan ng walang aberya. Paglabas namin sa lungsod, biglang lumiwanag ang tanawin. Puno ng mga hindi kilalang ligaw na bulaklak ang buong bundok. Ng mga hindi kilalang ligaw. Puno ng mga hindi kilalang ligaw na bulaklak ang buong bundok. Habang tinitingnan ko ang tanawin na ito, bigla na lang pumasok sa isip ko ang isang tula. Yelo ng bangin, niebe sa taas. Tanging mga bulaklak ang makulay. Susunod, magmamaneho tayo buong gabi, magkukumpol sa sasakyan para matulog. Ako at ang bunso ko, magpapalit-palit sa magbantay sa gabi. Kahit gaano pa tayo magmadali. Dati, 5 oras lang ang biyahe para makalabas ng probinsya. Pero ngayon, 4 na araw namin pinilit. Dahil puro basura ang nasa daan. Napilitan kaming paikutin ang daan. 3 araw matapos naming umalis. Muling nagsimula ang Diyos magbigay ng ideya. Kailangan lang namin umasa sa orasan ng bunso kong kapatid na lalaki. Kagatin ang direksyon at tumulak palayo sa silangan. Habang papunta kami sa silangan, mas dumarami ang mga bundok. Pagdating namin sa kanluran ng Gangsi, walang katapusang kabundukan na hindi mo na makikita ang dulo. Ang luntiang kagubatan na ito ay sinamahan ng mahamog na ambon ng timog. Parang isang paraiso. Dito, kahit anino ng zombie ay hindi mo makita. Kakaunti rin ang mga sirang sasakyan. Habang nagmamaneho tayo sa daan, tahimik na para bang nagbabakasyon tayo sa isang mundo ng mga diwata. Nang makakita tayo ng isang sirang gasolinahan, agad tayong nagpreno. Matagal nang naubos ang gasolina na dinala mula sa sasakyan. Walang kahit isang sirang sasakyan na makakapag-refuel sa daan. Kailangan lang ilagay ang lahat ng pag-asa dito. Ang baso ng istasyon na ito ay matagal nang nagkalat. Ang tindahan sa loob ay mas malinis pa kaysa sa mukha. Puno ng putik ang sahig. Malinaw na may mga tao pang dumaan dito kamakailan. Tumingin ang kapatid sa paligid. Tinanong ako kung may langis pa ba sa lugar na ito. Hindi ako nagsalita. Diretsyong niliko sa likod kung saan naglalagay ng langis, binuksan ang bakal na takip ng balon. Nasa ilalim niyan ang malaking tangke ng langis. Siguradong may laman ito. Ito ay resulta ng karanasan ko sa pakikisalamuha sa mga bihasa noong nakaraan. Kaming magkapatid ay nagsumikap ng husto bago namin napaluwag ang balbula. Ipinasok ang hose. Bigla akong humigop ng malakas. Ang itim na tubig na may nakakasulasok na amoy ay biglang sumabog pataas. Talagang hindi papayagang mamatay ng gutom ng Diyos ang mga ibon. Habang naglalagay kami ng langis. Yumakap ang lola sa kanyang anak na babae at bumaba sa sasakyan. Natakot ako at napatayo. Agad akong sumigaw sa matanda na pumasok sa sasakyan. Bagamat mukhang tahimik ang lugar na ito, hindi mo alam kung anong halimaw ang nagtatago sa mga gubat dito. Mahigpit na niyayakap ng matanda ang bata, na may mukha ng pag-aalala, sinabing nahihilo ang maliit na babae at nahihirapan. Talagang hindi na niya kaya dinala siya para makakuha ng sariwang hangin. Agad akong lumapit at kinuha ang anak ko. Ang kanyang maliit na mukha ay napakaputla, nakakaawa tingnan. Sa buong daan, puro matatarik na liko. Kahit kami mga matatanda, gusto na ring sumuka. Lalo na para sa ganitong kaliit na bata. Huminga ako ng malalim. Naisip ko na ipapunta ko muna si Lola at si Bata sa sirang istasyon ng gasolina para magtago muna. Pero bago pa man ako nakatayo ng maayos, narinig ko ang malakas na rumble mula sa likod na bundok. Ilang malaking bato na may putik ang direktang bumagsak at tinusok ang bubong ng sasakyan namin. Matagal nang umuulan ng malakas nitong mga araw. Hindi na kayang suportahan ng bundok ang bigat, kaya ito bumigay. Kung hindi lang sana nagdala si Lola ng bata palabas kanina. Ngayon, tayong lahat ay nabasag na parang karne. Ang matandang babae ay takot na takot, diretso siyang napako sa lupa. Nagsusumamo sa malaking bundok, matinding nagmamakaawa. Habang sinasabi, salamat sa kapalaran ng aking apo na batang-bata. Nagpapasalamat sa langit na hindi pumatay. Tumingin ako sa mabagsik na bundok na ito. Punong-puno ng katahimikan at kamatayan. Marahil, sa ganitong kaguluhan, maaari pa bang mabuhay ang tao? Talagang isang salita lang ng Diyos ang usapan. Totally nawasak ang sasakyan. Kailangan na lang nating maglakad gamit ang ating mga paa. Kahit na naisip ko ng maaga na masisira ang sasakyan. Pero hindi ko akalain na ganito ito masisira, sa ganitong paraan. Binilang ko ang mga bagay na nailigtas ko. Ang pagkain ay sapat pa para sa 1 linggo. Ngunit ang paglalakad ay tiyak na magdadala ng labis na pagod. Baka sa 3 o 4 na araw lang maubos na ang lahat. Ang bunso ay nakahanap ng maliit na kariton mula sa mga guho. Ipinasok namin ang mga bata at ang natitirang gamit sa bahay. Pagkatapos ay niyakap namin ang makapal na panlakad na jacket, tapos naglagay pa kami ng payong sa ibabaw. Alam ko na ang lahat sa puso ko. Ayon sa nakaraang buhay. Sa patuloy na malakas na ulan, hindi bababa sa kalahating taon ito magtatagal. 3 araw na lang, naglakad na kaming 4 na magkakasama ng matigas. Sa wakas, nakita ko ang isang sirang karatula. Nakasulat dito na may 100 kilometro pa hanggang Dongjiang. Basta makalapit tayo sa Dongjiang. Malapit na tayo sa base. Ngunit nangangahulugan din ito na dadami ang mga halimaw sa unahan. Kailangan nating makakuha ng isang sasakyan na may 4 na gulong. Sa daan, nakakita tayo ng maraming sirang sasakyan. Ngunit lahat sila ay mga bakal na kabaong na walang makina. Naisip ko na mas mabuting pumunta sa kalapit na baryo at subukan ang swerte. Baka may mga hayop sa mga farm na pwedeng magamit. Ngunit pagdating ko sa dulo ng baryo, nakita kong may mga tao sa loob na kumikilos. Agad kaming bumalik at nagplano na umalis. Ngunit nahuli na kami ng mga tao. Mahigit 20 lalaki, babae, at mga bata ang agad na pumalibot sa amin. Lahat sila may dalang mga shotgun at itak.
Ang natitirang kaunting pagkain at langis sa atin. At ang mga damit na pangproteksyon sa ulan at lamig. Maging ang pala at martilyo ay kinuha ng mga taong ito. Hindi naman sila nagtagumpay na pumatay. Pero ayaw talaga nilang papasukin kami sa nayon. Maliwanag na gusto lang nilang iwanan kami sa labas para mamatay. Sa ganitong panahon na kahit aso ay hindi makakaya. Nang walang natirang gamit sa atin, malapit na akong mamatay, ilang oras na lang. Tumingin ako sa lalaking nangunguna at direktang nakipag-usap. Hindi kayo magtatagal dito sa lugar na to. Mas maganda pa siguro kung magpapalitan tayo ng bagay. Nagmumura siya ng may pag-aalinlangan. Tinanong niya kung anong pwedeng kong ialok. Inilabas ko ang larawan ni Luzeng. Sabi ko sa kanya, ang asawa ko ay sundalo. Nagtatayo ng isang ligtas na lugar para sa mga suplay. Maaari akong manguna sa daan. Basta't kailangan nilang pangalagaan kami. Masyadong maingat ang leader. Tinatanong ako. Matagal lang naputol ang komunikasyon. Bakit ako nila pagkakatiwalaan? Agad akong nagbigay ng paliwanag. Wala nang signal pero kaya pang gamitin ang radyo. Gumamit ako ng car radio para makipag-ugnayan sa tao. Sayang, nasira ang sasakyan sa gasolinahan dahil sa landslide. Kung hindi, matagal ko nang naipakita ang ebidensya sa kanya. Ang mga salitang ito ay kalahating totoo, kalahating hindi. Sa hinaharap, talagang gagamitin ng safe zone ang radyo para hanapin ang mga nakaligtas. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Gumagawa ako ng paraan para makaligtas. Kailangan muna nating gamitin ito para lokohin sila. Yung mga kasama sa tabi agad na nagsimula ng ingay. Pinapayuhan si Kapitan na huwag magpadala. Sabi niya na siguradong may kasabwat ako. May mga sumasang-ayon pa, na nagsabing hindi na dapat ulitin ang mga pagkakamaling nagawa noon, na hindi na dapat muling maulit. Sa kabilang side, magulo at maingay. Nang nagkagulo-gulo na, bigla akong nakarinig ng boses ng isang kakilala. Tumingin ako sa pinagmulan ng tunog, at nagulat ako na ito pala, yung batang lalaki sa gasolinahan. Nagniningning ang aking mga mata, at agad kong tinawag ang pangalan ni Zhang Yu. Ang batang ito ay 22 taong gulang lamang. Kahit na magalit, pero maganda naman ang ugali niya. Si Zhang Yu ay tuluyang naguluhan. Tinanong niya kung paano ko siya nakilala. Agad akong nagpakumbaba. Sabi ko bago lumaganap ang virus. Naghahanap siya sa Laoking Road para magpahugas ng gasolina. Madalas din siyang nagbibigay sa akin ng bottled water. Sabay na dalhin si Dodo, ang anak na babae, para makilala siya. Sa totoo lang, bago ako muling isinilang, hindi ko siya kilala. Lahat ng mga detalye ay lumabas lang nang kami ay nag-team up. Siya mismo ang nagpakita ng mga iyon. Si Dodo ay napakamahinahon. Nakatago sa tabi. Nahihiya siyang tumawag ng tiyo. Tingnan. Sinabi ko ng malinaw ang lahat tungkol sa kanya. Ang pagdududa ni Zhang Yu ay halatang nabawasan ng higit sa kalahati. Yung grupo sa tabi ay nakarinig ng boses ng bata. At medyo nag-alinlangan din. Karamihan sa kanila ay naging magulang. Ngayon, wasak na ang kanilang pamilya. Nakikita si Doo-Doo, hindi maiiwasang maisip ang sariling anak. Agad akong naghanap ng paraan para makaalpas. Nangako akong walang masamang balak. Kung sakaling hindi makahanap ng ligtas na lugar, kunin na nila ang buhay ko bilang kapalit. Sa kritikal na sandali, nagsalita si Zhang Yu para sa akin. Pinayuhan ang kapitan na subukan na lang. Saka na rin, marami sila at hindi naman mawawalan. Bossing. Muling nakatitig ng matindi sa larawan sa kamay ko. Muling kinukumpirma. Totoo bang sundalo ang asawa ko? Agad kong itinaas ang kamay ko. Nang may sumpa sa langit. Sumunod ang nanay niya sa taas ng kamay. Nangakong buong dibdib. Ang kanyang anak na lalaki. Tiyak na isang tunay na sundalo. Matagal na nag-isip ang kuya. Sa wakas ay pumayag na makinig sa atin. Ngunit nagbigay din ng matinding babala. Nagbabala sa atin na huwag maglaro ng mga trick. Matapos ang isang gabi ng pagtitiis, umalis ang lahat ng maaga sa umaga. Nakuha na ang mga damit na naagaw dati. Ang pagkain ay pinagsaluhan ng lahat. Tingnan mo ang kanilang hitsura, parang mga gutom na lobo. Siguradong matagal na silang walang pagkain. Buti na lang at may mga sasakyan at gasolina sila. Sa susunod na biyahe, makakatipid na sila ng maraming lakad. Bago umalis, ang kapitan ang nanguna sa pagpatay ng ilang mga zombie. Pinahira ng itim na dugo ang paligid ng sasakyan. Sabi nila para matakpan ang amoy ng buhay. Nakatayo ako sa tabi ng driver. Formal nang umalis ang konvoy. Hiningi nila na kami ng pamilya ay magkahiwalay. Umupo ng magkahiwalay. Sumakay ako kay kapitan kasama si Doo-Doo. Radish at Song Yuan ay ipinasok sa sasakyan ni Zhang Yu. Talagang epektibo ang pamamaraang ito na may dugo. Lahat ng mga zombie sa daan ay naging bulag. Matapos tumakbo ng 3 oras, sa wakas ay nakarating kami ng ligtas. Sa teritoryo ng Dongjiang, ipinagkalat ko ang mapa. Tukuyin ang direksyon para sa kanila. Sabihin sa lahat na ang ligtas na lugar ay nasa lungsod ng Longwan. Nasa 800 milya pa mula dito. Nasa 800 milya pa mula dito. Agad na may mga nagdududa sa grupo. Hindi maintindihan kung bakit hindi pumunta sa magandang kabisera. Bakit kailangang itakda ang ligtas na lugar sa Long? 1. Pinipilit kong ipaliwanag ito sa kanila. Noong una, may mga proyekto ng digmaan sa Longwan. Doon ay puno ng mga refinery, mga pabrika ng bakal, ganitong matitigas na industriya. Ang muling pagtatayo ng tahanan ay talagang hindi maiiwasan ang mga ganitong mahahalagang yaman. Ang grupong ito ay nalilito. Ang mga kabataan, lalo na, hindi pa narinig ang tungkol sa mga proyekto ng digmaan. Tanging ang kapitan na may edad na, ang tumango ng bahagya. Agad kong pinaalalahanan ang lahat. Ang mga zombie sa harap ay dadami, hindi bababa. Kailangan nating suriin ang ilalim ng sasakyan agad. Kung sakaling masiraan tayo sa daan, lahat tayo ay mapapahamak.
Sa puntong ito, sa tingin ng kapitan, tama ang sinasabi ko. Agad na nahati ang grupo sa 200. May ilan na ipinadala para ayusin ang mga sasakyan. Ang natitirang tao ay pinakawalan para mangalap ng pagkain. Matapos makipagkita ng ilang tao, muling umalis ang konvoy. Talaga namang habang umuusad, lalong dumadami ang mga naglalakad na patay sa tabi ng daan. Hindi talaga nagbubukas ng mata ang Diyos. Diretang bumaha ang dugo ng mga bangkay sa salamin ng sasakyan. Natutuyo ng buo ang dugo ng mga bangkay. Habang amoy nila, nagsimula ng magwala at sumugod sa sasakyan. Kung hindi makakaiwas, pipiliting apakan ang gas at magbanggaan. Sa ganitong mataas na tensyon, patuloy na may mga nahuli at kinagat. Habang pilit kaming nakarating, sa 100 milya na lang papuntang Longbay. Yung 27 na nagsimula ay bumagsak na. Sa 8 grupo, may mga taong hindi kinaya ang pressure. Diretsong ibinubuhos ang masamang apoy sa akin. Sinasaway ako na pumatay ng maraming kapatid. Si Song Yuanming ang nagprotekta sa akin. Sumisigaw laban sa kanila. Sinasabi na manatili sa sira-sirang baryo na iyon. Sa huli, pareho lang din ang kapalaran, mamamatay din. Saan ka makakahanap ng liwanag kung iniisip mo lang ang pagligtas sa buhay? Ngunit ayaw namang magsikap para dito. Nakikita na ang dalawang panig ay handang makipag-away. Hinila ng kapitan ang kanyang tao. Sumigaw siya upang patahimikin ang lahat. Nagbigay siya ng matinding babala. Kung sa Longwan ay hindi makakahanap ng ligtas na lugar, ipapakasal na lang ang buong pamilya namin sa langit. Nagpapatuloy ang sasakyan sa gitna ng ulan at hamog. Sa unahan, walang makitang malinaw, puro puting hamog. Pero ang mga tanawin sa kalsada ay nakatatak sa aking mga buto. Hindi ko mapigilang manginig ang boses. Nanginig na sinasabi sa lahat, maghihintay na lang tayo ng kalahating oras para maabot ang pinto ng ligtas na lugar. Hinila ni Duo-Duo ang dulo ng aking damit na may takot na tanong, malapit na ba tayong makayakap kay Papa? Tumango ako ng matindi at sinabi sa kanya na tiyak na makikita siya agad. Ngunit bago ko pa natapos ang aking sinasabi, biglang pinigilan ako ng kapitan at mabilis na tumingin pataas. Biglang natuklasan ang daan-daang mga zombie na parang pader na nakaharang sa ulan, na may mga mata na kulay abo, na nakatitig ng matindi sa aming sasakyan. Nagmamadali ang kapitan, namumula ang mata, na sumisigaw ng buong lakas na umatras ang konvoy. Ngunit sa puntong ito, wala nang daang maatrasan. Puno ng nabubulok na karne ang lahat ng dako. Ganap na tayong napaligiran. Hindi ko kayang lunukin ang galit na ito. Nagmamadaling tumingin sa paligid. Nakatutok sa isang maliit na puting gusali na may 3 palapag. Sumisigaw sa lahat, umakyat sa sasakyan at magtanggol. Basta't umingay ang baril natin. Tiyak na maririnig ang ingay sa ligtas na lugar. Nagmamadaling pumunta para tumulong. Isang sipako ang pinto ng sasakyan. Agad na tinulak si Dodo at tumalon palabas. Sumunod din siya, nagkakagulong pababa sa sasakyan. May dalang baril, nagsispray ng putok. Habang pilit na umaakyat sa gusali. Parang mga asong baliw ang mga zombie. Sama-samang umaakyat. Pumasok tayo sa hagdang bato. Gamitin ang pala para isara ang malaking pinto. Inalis din ang lahat ng maaring ilipat ng muebles. Pinuno ang pasukan ng mabuti. Lahat ay nagtipon sa 2 palapag. Sumandal sa bintana at walang humpay na nagpapaputok. Ngunit ang bagay na ito ay epektibo lamang sa headshot. Sabay-sabay na putok. Hindi mapigilan ang mga ulo ng mga tao sa ibaba. Si Song Yuan at Zhang Yu, hinila ang huling ilang lata ng gasolina. Ibuhos ito mula sa bintana, at sinunog ang ibaba na parang dagat ng apoy. Ngunit biglang umulan ng malakas ang langit. Hindi nagtagal, naapula ang apoy. Sa hangin, puno ng nakakasuklam na amoy ng inihaw na karne. Mabilis na nawasak ang depensa sa unang palapag. Kasunod na bumagsak ang 2 palapag. Napilitang magtanggol kami sa 3 palapag. Ang sigaw ng mga halimaw ay naririnig mula sa siwang ng pinto. Lahat kami ay parang mga laman na sako. Mahigpit na pigilan ang huling piraso ng kahoy. Sa loob ng puso ko, pilit kong hinihiling na sana'y pagpalain ako ng langit. Hiling ko sa mga sundalo sa ligtas na lugar. Mabilis nilang marinig ang ingay. Sana'y agad na dumating si Luzeng na parang isang Diyos na mandirigma. Ililigtas kami. Bawat segundo na parang napakahaba habang hinihintay. Lahat ng tao, naghihintay ng kamatayan sa madilim na sitwasyon. Walang kaalam-alam kung mabubuhay pa sa susunod na segundo. Nang ako'y malapit ng bumigay, sa aking pandinig, may narinig akong malabong tunog ng helicopter. Ngunit nahalo ito sa tunog ng kulog. Hindi ko talaga matiyak. Nagtataka ako kung may naririnig akong mga bagay na hindi totoo. Tinanong ko ang katabi ko na may nanginginig na boses. Kung may narinig ba silang ingay sa itaas. Lahat ay huminto sa paghinga at sinubukang makinig ng mabuti. Ang malalakas na tunog ay papalapit ng papalapit, bago pa kami makapag-react. Sa labas ng bintana, biglang dumaan ang mga nagliliyab na dila ng apoy. Yung mga zombie sa ibaba. Biglang naputol sa karne dahil sa malakas na apoy. May isang tao na sumigaw ng malakas. May 3 armadong helicopter. Sa wakas naniniwala na tayo na hindi ito kwento lang. Sa pagkakataong ito, nakaligtas tayo ng isang buhay. May isang tao na hindi na makayanan pa. Umiiyak ng malakas. Ang pakiramdam ng makaligtas sa kamatayan. Talagang nakakaiyak. Ang helikopter ay paikot-ikot sa paligid ng gusali. Ang mga machine gun sa eroplano ay parang nagpuputol ng trigo. Nakalat ang mga zombie sa ilalim. Agad na, dumating din ang mga heavy armored vehicle sa ibaba. Puno ng mga armadong tao na may dalang baril. Unti-unting umuusad. Sa ilalim ng ganitong uri ng pagbagsak ng apoy, ang natitirang mga sugatang sundalo ay madaling nalinis at naging abo. Sa wakas ay nabasag ang pinto. Pumasok ang mga espesyal na puwersa na may dalang baril, na may nakakatakot na hitsura at nakatingin sa amin. Basta may marka ng ngipin sa sinuman.
Tiyak na papatayin nila ito sa isang putok. Ang mga taong ito ay nakasuot ng itim na maskara. Ang mga tingin nila ay mas masungit kaysa sa isa't isa. Kahit na nakabalot, hindi na makikilala ng sariling ina. Ngunit sa isang segundo, nakita ko ang pamilyar na mga mata sa gitna ng tao. Ginamit ko ang natitirang lakas ko. Tawagin mo ang pangalan ni Luzeng. Pagkatapos, nawala ang isip ko. Diretso akong bumagsak sa lupa ng malambot. Matapos akong mawalan ng malay, naramdaman kong para akong lumilipad pataas. Parang isang ulap, tinamaan pa ako ng nagniningning na sikat ng araw, na nagdulot sa aking mga talukap na magpahinga. Kakatapos lang umangat ng bahagya, bigla kong narinig si Duo-Duo na umiiyak sa ibaba. Biglang bumaba ang ulo ko at tiningnan. At napansin ko, may isa pang ako na nakahiga sa lupa. Ako na nakahiga sa dibdib ni Luzen. Ang kulay ng mukha ko ay puti na parang papel. Si Duo-Duo ay umiiyak ng buong luha sa tabi. Nagmamadali ang lola, paikot-ikot sa lugar. Si Song Yuan ay mahigpit na humawak sa aking ilong. Sinasakal ako, bigla akong nagising. Marahil ito na ang sinasabi sa alamat na paglabas ng kaluluwa. Hindi ba't ang buhay ko ay talagang mawawala dito? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamatay. Matigas ako. Nakalampas sa matinding init at lamig ng katapusan ng mundo. Nakatawid sa kalahating bansa. Nagsikap ng 355 na araw. Bago ko natagpuan si Luzeng. 3 buwan ng maaga kasama ang pamilya. Paano ako makakapayag sa ganitong resulta? Ang mas masahol pa ay, hindi ko pa na ipapadala ang balita tungkol sa pag-atake ng mga zombie sa lungsod. Kay Luzeng, pinilit kong ibabaon ng husto ang sarili ko sa kanyang dibdib. Gusto ko mang mamatay, pipilitin kong makabalik sa katawan na ito. Nang muling magbukas ako ng mata, nasa malinis na kwarto na ako ng ospital. Nandoon si Luzeng sa tabi ng kama. Maingat na nakatingin sa drip ko. Nakita kong sa wakas ay nagising na ako. Sinubukan niyang hawakan ang aking noo. At malumanay na tinanong ako, kung may nararamdaman pa ba akong hindi maganda. Agad akong nagtanong, tungkol sa kalagayan ng aking biyenan at mga bata. At sabay na nagtanong, kung ano talaga ang nangyari sa akin. Sabi niya, pinalikas na ang pamilya para magpahinga. Ako'y sobrang anemia lang talaga. At sobra sa pagod. Sabi ng doktor, magpahinga ka ng mahimbing at magpuyat. Saktong-sakto ang sinabi ng doktor. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatulog ng mahimbing. Medyo may hangin sa labas na nagdudulot ng gulo. Kaya't natatakot akong mamatay sa takot. Alam kong abala siya ngayon. Kaya't pinangangalagaan ko ang ating tahanan. Ngayon, talagang natupad ko ang aking pangako. Nakapula ang kanyang mga mata at tumango siya. Tinulungan akong takpan ng maayos ang kumot. Seryoso siyang nagpasalamat sa akin. Ngayon, nakapagpahinga na ako at nakapikit ang mga mata. Sa aking panaginip, bahagyang narinig ko siyang lumapit sa aking tainga at nagsabi, "Salamat, hinila ko siya mula sa impyerno." Sa tulog kong ito, sobrang lalim. Natulog ako ng 12 oras ng tuloy-tuloy. Walang kahit isang panaginip. Pagkatapos bumangon, dinala ako ni Luzeng sa lugar ng pagtanggap para makita ang pamilya. Puno ito ng mga nakaligtas na umakyat mula sa mga patay. Sa pagtingin ko, mga 10,000 tao ang nandito. Si Song Yuan ay nasa timog na kampo, kasama ng mga tao ng kapitan. Agad na pinirmahan ang volunteer na pangalan. Nagsimula na siyang magtrabaho bilang tagadala sa safety zone. Nagsimula na siyang magtrabaho bilang tagalilipat. Hinukay ko ang cellphone ko at pinakain ang baterya. Binuksan ko ang screen. Habang nagbabalik tanaw sa panahon bago sumiklab ang apokalipsis. Yung mensahe na ipinadala ko kay Luzeng. Nangakong tahimik mula ngayon. Dapat talagang baguhin ang trahedya ng nakaraang buhay. Nang lubusan, ipinakita ko ang cellphone ko kay Luzeng. At diretsong inamin sa kanya na ako ay muling isinilang. Sinabi ko sa kanya na ako ay may kaalaman na tungkol sa katapusan ng mundo. Kaya nakapag-ipon ako ng mga supply sa tamang oras. At kasama ang buong pamilya. Tumpak na nakarating sa Dragon by Safety Zone. Matindi akong nakatingin sa kanya. Sinabi ko sa kanya na sa Marso 17 ng susunod na taon, ang lugar na ito ay tuluyang wawasakin ng mga zombie. Buong safety zone. Wala nang matitirang buhay. Hawak ni Luzeng ang cellphone. Agad na nagkulay asul ang kanyang mukha. Intuwisyon ng sundalo. Dahil dito, agad siyang nagsimulang magtanong. May duda ako. Kung ang virus na ito ay ako ang nagpasimula. Ano ba talaga ang lihim na organisasyon sa likod ko? Ang ganitong paraan ng pagtatanong sa mga nagkasala ay lahat ayon sa aking inaasahan. Kung agad siyang maniniwala sa paniniwala sa esoteriko. Ibig sabihin, talagang masama ang isip niya bilang sundalo. Talagang masama na ang ulo niya. Kaya kailangan kong gamitin ang pinakamatinding armas ko. Ihahantulad ko sa kanya ang nakaraan niyang pumatay at nasaktan ang mga kamag-anak ng mga nasawi. Akala niya, siya ang nakulong. Yung itinatago niyang madilim na nakaraan na nagtago sa loob ng bahay at naghihintay ng kamatayan. Maliban sa akin, walang makakaalam tungkol dito. Kahit ang sariling ina niya ay hindi alam. Biglang napalingon si Luzeng na parang kampana. Malinaw na sa buong buhay niya. Ninakaw niya rin ang lihim na ito, nang hindi niya sinasabi sa kahit sino. Ako naman ay nakakita muli ng mga tagong luha niya at ng iba't ibang malulungkot na alaala. Ibinuhos ang mga taos pusong salita niya mula sa nakaraang buhay. Lahat ay lumabas. Nandyan din ang biyenan na abala sa pag-udyok. Nagsusumpa at nagmum-curse. Tiyak na ako ay isang malinis at mabuting manugang. Matagal nang nag-ipon si Luzeng bago siya nagsalita upang bigyang diin. Ang mga panlabas na pader ngayon. Kahit misele ay hindi makabutas dito. May mga satellite pa sa langit. Nakatutok sa mga patay na katawan 24 oras. Ayon sa lohika ng siyensya, imposible talagang masakop ang lugar na ito. Nanghihinayang akong umiling.
Sinabi ko sa kanya, ang mga high-tech na ito ay pawang dekorasyon lamang. Napakalaki ng bilang ng mga zombie na hindi maisip. Mas nakakatakot ay, isang linggo bago sumabog ang bangkay na alon. Ang ating surveillance sa itaas ay tatamaan ng sirang satellite mula sa ibang bansa. Si Lu Zeng, ang matigas ang ulo na ito, ay parang kopya ng aking tunay na ama. Pilit akong pinipigilan sa kama ng ospital. Sinasabi na ako ay nagkakaroon ng nervous breakdown sa loob ng isang taon. Sa isip, lumitaw ang matinding paranoia. Kinagat ko ang aking mga pangil. At seryosong binalaan siya. Walang masama kung hindi siya naniniwala ngayon. Ngunit sa araw na magbanggaan ang mga satellite sa langit, kailangan niyang magbigay ng alerto sa seguridad. At saka, hindi niya talaga pwedeng lumabas dito kahit isang hakbang. Kung hindi ko ihagis ang mabigat na bomba na ito, diretso na akong magsasara ng bibig. Hindi pwedeng madaliin ang ganitong bagay. Basta't maipapasok ko lang. Sa kanyang isipan, ang isang tinik, ang unang hakbang ko, kahit natapos na ang lahat. Huminga ng malalim si Lu Zeng, at pumayag pa rin siyang tumango. Kahit alam ko, binobola lang nila ako. Itong pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Matutulog lang siya, hanggang sa katapusan ng mundo. Unang araw ng pagbibilang pabalik ng unang taon. Nasa ligtas na lugar ako. Nakakuha ako ng trabaho sa pagpaparehistro ng mga tao. Habang dumarami ang mga taong tumatakas papunta rito. Sa gitna ng mga payat at mukhang pagod na mga nakaligtas, nakilala ko ang ilang mga kaibigan mula sa nakaraang buhay. Kahit na naging estranghero na tayo sa buhay na ito. Pero kapag tinitingnan ko sila, at nakikita silang humihingal pa rin ng buong buo, pakiramdam ko, sobrang sulit lahat ng pagtitiis natin. Sa kabila ng lahat, paminsan-minsan si Song Yuan ay pumupunta para makipagkita. Ang kurso niya sa kolehiyo ay Industrial Technology. Ngayon ay na-recruit na siya. Sa ilalim ng pader pumunta sila sa departamento ng paggawa ng armas. Nagsimula na silang muling gawin ang kanilang dating hanap buhay na paggawa ng baril at bomba. Tungkol naman sa mga magulang ko. Sa wakas ay nakatanggap na rin sila ng balita. Dalawang matatanda sa tindahan ng radyo. Halos mapasigaw sila sa iyak. Sabi ng nanay, kalahating buwan pa lang matapos ang insidente. Nagawa na nilang maghawa ng tank. Naghahanda na tayong hanapin sila. Ngunit nahawakan kami ng mga tao ng lider ng nayon. Kaya hindi kami nakapunta para maghatid. Kung hindi ko mapigilan ang alon ng mga zombie dito, siguradong mapapahamak din ang ligtas na lugar ng mga magulang ko. Tinatayang magkakaroon din sila ng problema. Paulit-ulit kong pinaalalahanan na huwag silang maging kampante. Bagamat may mga pagkain at inumin sa ligtas na lugar ngayon, hindi ko pa rin maalis ang aking lumang bisyo sa pag-iimbak, pati na rin sa loob ng bahay. Nagtatago pa ako ng isang underground na silid. Kailangan kong mag-iwan ng daan pabalik. Nakahuli si Lu Zeng sa bahay. Hindi na niya sinabi ang pangalawang bahagi. Pagkalipas lang ng ilang araw, narinig ko na, magpapagawa na ang safe zone ng mga underground na bunkers. At saka, si Lu Zeng mismo ang nagpasya nito. Ganito talaga ang ugali niya. Hindi siya mahilig magsalita lang. Mas pinapakita niya sa gawa ang sinasabi niya. Para akong may malinaw na salamin sa puso ko. Yung binhi ng pagdududa, na inalagaan ko noon. Sa wakas ay tuluyang pumulupot sa kanyang isipan. Di nagtagal. Nakita ko rin si Zhang Yu at ang kapitan. Yung mga tao na yun. Si Zhang Yu ay na-assign sa refinery para magtrabaho. Pinangunahan ng kapitan ang natitirang mga kapatid. Direktang sa hangganan, sa kampo ng depensa ng lungsod. Narinig ko na sila ay kumikita ng husto sa pagpatay sa mga zombie. Sila ay masigasig sa kanilang trabaho. Dahil dito, pinuntahan ng kapitan upang humingi ng tawad sa akin. Sabi niya na noong nasa daan sila, naging masama ang kanilang pag-ugali. Nais nilang sana ay mapatawad ako at huwag na akong pagbintangan. Sabi ko, napabor sa akin na tapusin na natin ang usapan na ito. Wala talagang balak na balikan ang kanilang mga nakaraan. Sa wakas, ang susunod kong malaking hakbang. Kailangan pa rin silang maging pangunahing puwersa. Nagbigay ako sa kanila ng isang mungkahi. Iminungkahi kong agad na palalimin at palawakin ang moat. Para sa pag-iimbak ng tubig. Kung sakaling salakayin tayo ng hukbo ng mga zombie. Ang ilog na ito, kahit papaano, napabagal nila ang kanilang hakbang. Hindi ko alam kung gusto lang nilang maibalik ang utang na loob ko. O talagang naniniwala silang epektibo ang taktika na ito. Agad nilang sinugod. Kasama ang mga kapatid sa depensa ng lungsod. Dahil sa kanilang palagiang masigasig na pagtatrabaho. Ako mismo ang itinulak ng mga tao sa logistics department. Posisyon ng leader. Partikular na kasama ang mga kababaihan at mga bata. Nagsasagawa ng produksyon sa likuran. Isang batch ng mga buto, nagsasagawa ng produksyon sa likuran. Isang batch ng mga buto, ginagamit ko ang aking posisyon. Paminsan-minsan ay nag-organisa ng mga tao. Para magbunot ng damo sa ilalim ng pader ng lungsod. Linisin ang mga baging. Dagdagan ang pagpatibay ng pader. Huwag bigyan ng pagkakataon ang mga zombie na makapasok kahit kaunti. Tuwing nakatayo ako sa mataas na pader at tumitingin sa labas, ang nakikita ko ay mga desoladong guho. Minsan, tahimik akong umaasa na sa panahong ito sa susunod na taon, muling mabubuhay ang mundo. Naghintay hanggang sa ika-410 na araw ng katapusan. Eksaktong tumama sa aking ika-30 kaarawan. Itong nakakatakot na lugar. Walang kahit anong piraso ng cake na mahahanap. Ang lola ay nakapagbigay sa akin ng isang mangkok. Nakahawak ng itlog na may mahabang buhay na pansit. Song Yuan, hindi ko alam kung saan nakakuha ng 2 lata ng karne ng baka. Si Duo ay personally na nagdrawing ng isang larawan para sa akin. Tungkol kay Lu Zeng. Talagang nakalimutan na ang mga araw. Nasa labas siya buong araw. Naabala sa pagsagip ng tao. Halos 3 o 4 na araw.
bago kami magkita muli. Si Lu Zeng ay puno ng pagsisisi habang humihingi siya ng tawad sa akin. Nangako siyang pagkatapos ng abalang panahong ito, ay tiyak na ipagdiriwang ang aking kaarawan. Sa totoo lang, hindi ko ito pinansin. Basta't ang pamilya ay magsama-sama at buo. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang regalo. Dumating na ang oras sa ika-448 na araw ng katapusan ng mundo. Nahuli ng ligtas na lugar ang ilang mga zombie. Dinala sa laboratorio. Pero sa isip ko, malinaw na malinaw. Logistics, pero sa isip ko, malinaw na malinaw. Alam ko na ang pananaliksik na ito ay tiyak na mauwi sa wala. Simula nang sumiklab ang sakuna, lahat ng nangungunang eksperto sa mundo, lahat ay nagtutulungan para sa bakuna. Ngunit ang progreso ay nananatiling nakatigil sa isang bottleneck. Nahihirapan tayong umusad upang matiyak ang survival rate. Ang mga ligtas na lugar ay nagpatupad pa ng mga pulisiya upang hikayatin ang lahat na mag-anak. Siyempre, kailangan ng populasyon para sa pag-asa ng sangkatauhan. Dahil dito, may pag-asa pa tayong makabawi. Noong nakaraang buhay ko, palagi akong nag-aalala. Kaya hindi kami nagkaroon ng anak ni Lu Zeng. Sa buhay na ito, matigas ang aking desisyon na hindi pumayag. Sa gitna ng mga zombie, bago bumagsak ang tabak ni Damocles. Hindi ako magkakaroon ng anak para magdusa. Nang nag-break time si Song Yuan, lumapit siya sa akin para makipag-chat. Sinabi niya na, ang modelo ng ating ligtas na zona ay sobrang tagumpay, na umani ng pansin sa buong mundo. Lahat ng bansa ay sumusunod sa ating yapak. Nagtatayo ng mga kuta sa paligid ng mga heavy industry zone upang tipunin ang mga refugee. At ang mga resulta ay talagang kahanga-hanga. Tila nakikita na, unti-unti nang nagiging matatag ang sitwasyon sa buong mundo. Ibinaba na rin ng mga bansa ang kanilang mga prehuwisyo. Nagsimula nang magbahagi ng mga supply para sa kaligtasan. Gayalong by supply ang pandemya ng virus na ito na kumalat sa buong mundo. Ay nagpatigil sa mga alitan ng tao, na dati ay nagaganap. Sa wakas, alam na ng lahat na kailangan magtulungan. Nasa 540 na araw na tayo ng katapusan ng mundo. Ang mga araw sa loob ng ligtas na zone ay maayos na ang takbo. Kahit ang mga abandonadong paaralan ay naayos na rin. Yung mga natirang mga bata muling nagbabackpack, bumalik na sa klase. Si Dodo ay nakalusot ng maayos sa kindergarten. Naging bata. Nandoon din ang lola. At nakakuha ng trabaho bilang tagapag-alaga. Ang mga araw ay tila papunta na sa tamang landas. Araw ng katapusan ng mundo, ika-647 na araw. Tayo ay sumalubong sa bagong taon. Ito ay nangangahulugan na malapit na ang Marso 17. Ang alon ng mga patay mula sa sakunang ito ay may natitirang 65 araw na lamang. Nagsagawa ng isang fireworks display ang ligtas na lugar upang ipagdiwang ang bagong taon. Habang pinapanood ang makulay na liwanag sa langit, tila ang lahat ay pansamantalang nalimutan ang mga luha at dugo ng nakaraang taon. Maraming tao ang nakapikit, tahimik na nagdarasal sa liwanag ng apoy. Sumama rin ako sa karamihan. Nananangin na sana'y tayo'y pagpalain ng Diyos. Makaraos lang dito. Pero simula noon, nagsimula na namang gumala ang masamang insomnia. Kahit na, ngayon, si Lu Zeng ay nakauwi na sa oras araw-araw. Ako naman ay nagbabantay buong gabi. Sa tuwing isinasara ko ang aking mga mata, puno ng mga zombie ang aking isipan. Mga eksenang puno ng dugo at pag-atake. Ilang beses na, bigla akong nagising mula sa masamang panaginip. Hinawakan ko ang aking likod. Lahat ay malamig na pawis mula sa sarili. Lahat ay malamig na puting pawis. Agad na nagdala si Lu Zeng ng mainit na tubig para sa akin. Pinayuhan akong pumunta sa ospital sa umaga. Magparehistro. Kumuha ng kaunting pampatulog para makayanan. Alam kong ito ay purong sakit sa isip. Anumang gamot ang inumin ko, walang silbi. Basta makayanan ang araw ng Marso 17. Walang kanya sa ligtas na lugar. Agad na mawawala ang sakit ko. Araw ng katapusan, ika-678 na araw. 7 araw na lang bago dumating ang pahirap ng mga patay. Kulang na lang ng 7 araw. Sa kalaliman ng gabi, ang telepono ni Lu Zeng sa tabi ng unan. Biglang parang hininga ng oras. Sa kabilang linya, mabilis ang tono ng tao. Para siyang nagmamadaling tumakbo at umakyat. Biglang umupo ng matigas mula sa kama. Pagkatapos mag-hang up, matindi niyang tinitigan ako. Sa mahigpit na boses, sinabi niya sa akin. Ang mga satellite na nakabantay sa atin sa itaas. Nabasag ng tao. Sinikap kong magmukhang walang emosyon. Dahil dito, tumugon ako ng mahina. Ngunit ang lahat ng kalamnan ko ay hindi pa rin makontrol at nanginginig ng labis. Kumuha siya ng lighter at nagsindi ng sigarilyo. Pero hindi siya humiti. Tinanong ako ng tahimik. Sa nakaraang buhay ang alon ng mga patay. Mimi Fan, ang bigas, kailan talaga noong Marso 17? Mimi Fan, anong oras dumating? Anong oras dumating? Mimi Fan, anong oras dumating? Mimi Fan, sinabi ko sa kanya. 1 oras matapos silang umalis sa bayan. Mga bandang 1:00 ng umaga. Nasa harap na ng lungsod ang mga sundalo. Agad siyang nagtanong. Tungkol sa mga patay, saan ba sila dumaan para makalapit? Nakatagilid ako, at pinilit na magsalita ng 4 na salita. Walang patid, walang dead end. Nang marinig niya ang salitang ito, diretsong pinindot niya ng madiin ang sigarilyo. Sa ashtray, iniwan ang isang pahayag na matutulog na lang siya. Agad na kinuha ang damit at tumakbo papunta sa command center. Ngunit sa unang hakbang niya palabas ng pinto, nangunguna ang Nung Mi Fen, 5 araw na straight. 5 araw na buo. Wala man lang kahit anino ng multo. Hindi ko alam kung paano niya nainganyo yung mga matataas sa itaas
Basta't kinabukasan pagdapo ng umaga, may 4 o 5 eroplano ng pagsisiyasat na agad na umalis. Para mag-explore, dumating na ang tanghali. Dosenang eroplano na puno ng dinamita at mga incendiary bomb ay direktang umarangkada. Nagsimula silang magtapon ng bomba na parang nasa assembly line. Tinitingnan ang ganitong walang katapusang pagsabog ng apoy. Naisip ko sa aking sarili, marahil, hindi pa nabuo ang alon ng mga zombie sa buhay na ito at nawala na sa pamamagitan ng pisikal na paglipat. Maaaring talagang makaiwas tayo sa kapahamakan. Hanggang sa ika-5 araw, ang malalaking speaker ng ligtas na lugar biglang nagpatunog ng alarma. Inutusan ng lahat ng matatanda, mahihina, may sakit at may kapansanan na mabilis na bumalik sa ilalim ng lupa. Ang natitirang mga malalakas na tao ay lahat dapat humawak ng armas at maghintay. Matapos ang 5 araw na pagkawala, sa wakas ay lumitaw si Luzeng. Pinunasan niya ang kanyang mukha at sinabi sa akin, kahit na 3 araw na nagpasabog, talagang nalinis ang isang malaking lugar. Ngunit ang bilis ng pagdagsa ng mga halimaw ay talagang nakakabahala. Siguradong magkakaroon pa ng isang grupo ng mga natitirang sundalo na darating sa paanan ng Longwan City. Bigla akong kinabahan. Hinawakan ko siya at agad na nagtanong, gaano pa karaming halimaw ang maiiwan? Siya ay sinadyang nagpakita ng walang pakialam na ekspresyon. Ang aliw ko ay ilang maliliit na isda at hipon lamang, para hindi na ako mag-alala ng walang dahilan. Noong gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya at kumain ng tahimik na hapunan. Pagkatapos kumain, si Duo-Duo ay nakasandal kay Luzeng at ayaw niyang hindi makinig ng kwento. Si Luzeng ay mahigpit na niyayakap siya at nagkwento ng 1 oras ng tuloy-tuloy. Tumingin sa batang babae na natutulog sa kanyang mga bisig. Maingat siyang inilipat ito sa kama. Itinuwid ang kumot. Nasa loob kami ng bahay ng aking biyenan. Masigasig na nag-iimpake ng mga gamit mula sa bunker. Si Song Yuan ay may dalang malaking sako ng pagkain. Mabilis na dumating. Ibinaba ang mga bagay. Mabilis siyang bumalik sa posisyon. Sinamahan ko siya hanggang sa labas ng pinto. Nang malapit na kami sa dulo ng eskinita, bigla siyang humarap sa akin at ngumiti. Sinabi niyang nasa pulang bag ay ang paborito kong gata ng niyog. Ito ay mga puntos na matagal niyang ipon na kanyang pinalitan. Huwag sana akong kalimutan na kumain. Sumakit ang ilong ko. Tumugon ako. Pinayuhan ko siyang mag-ingat sa daan. Tumingin lang ako sa kanya na may pag-aalala. Habang naglalakad siya sa mahabang eskinita, tuluyan siyang nawala sa madilim na gabi. Nang dumating ang hating gabi, ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng maputlang liwanag sa lupa. Kailangan na ring umalis ni Luzeng upang umakyat sa pader ng lungsod at humawak ng baril. Bago siya umalis, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Sa mahinang boses, sinabi niyang ang makilala ako sa buhay na ito ay swerte niya. Seryoso siyang nagpasalamat sa akin. Ang taong ito ay parang isang pirasong bakal na hindi umiinit. Nabihirang makagawa ng ganitong nakakabinging bagay. Bigla akong naguluhan. Isang tunog sa aking isipan ang nagbigay liwanag. Siya at si Song Yuan ay talagang may tiyak na desisyon na mamatay. Nagsasalita sila sa akin tungkol sa mga bagay na dapat gawin pagkatapos. Mas grabe pa pala kaysa sa inaasahan ko. 1,000 beses. Kung isasaalang-alang ang bangungot noong nakaraang buhay. Kung noon pa man, hindi na-assign si Luzeng at ang mga pangunahing tauhan niya. Sa kanilang lakas, siguradong mapapanatili nilang ligtas ang safety zone. Kung titingnan ngayon, 3 araw at 3 gabi tayong nagpasabog ng walang tigil. Sa totoo lang, yung mga patay na mula sa nakaraang buhay, dapat na sanang naging alikabok na. Hindi naman dapat ganito kadelikado ang sitwasyon. Ang tanging paliwanag ay, ang epekto ng butterfly effect ay umuusbong na. Ang bilang ng mga patay na napatay sa buhay na ito, ay tiyak na mas nakakatakot ng ilang dekada kumpara sa nakaraang buhay. Bigla akong nagbalik tanaw sa nakaraang taon. Naging magulo ang panahon. Naantala ang malakas na ulan. Dumating ng maaga ang malakas na nyebe. Tinatayang mula noon. Nawasak na ang takbo ng katapusan ng mundo. Talagang naguluhan na ito. Agad akong nagsisi ng labis. Sa tingin ko, sobrang tanga ko nang nagawa. Noong pumasok ako sa ligtas na lugar, dapat agad kitang naudyok na umalis si Luzeng. At tumakas kasama ang buong pamilya papunta sa mga magulang ko. O di kaya'y magtago sa isang malayong gubat. Ayos lang kahit saan. Kahit sa sariling balkonahe magtanim ng gulay. Pwede na sana akong magtanim ng mga gulay doon. Kahit na magtatanim ako ng kaunting bigas at trigo. At mag-alaga ng ilang manok at pato. Mas mabuti nang maging isang ligaw na tao, kaysa sa ngayon na naghihintay ng kamatayan. Sisi ko na, masyado kong itinataas ang sarili ko bilang tagapagligtas, na umaasang sa sarili kong lakas, para baguhin ang kapalaran ng lahat. Mahigpit kong niyayakap ang kanyang likod. Parang mga perlas na naputol ang PC. Nagsusumigaw na umiiyak, humihingi na sana ay bumalik siyang buhay. Inilaan ko ang 2 buhay ko, para lang makita siyang muli. Kung magtatangkang mamatay siya sa labas, talagang walang konsensya. Kumagat ang kanyang mga labi, walang lumabas na salita. Tumingin lang siya sa akin ng huli. Dahan-dahan niyang tinakpan ang aking labi. At pagkatapos, hindi na lumingon at pumasok sa dilim ng gabi. Sobrang kilala ko siya. Ang lalaking ito ay hindi kailanman tumatawag. Dahil wala siyang tiwala. Sa mga sitwasyon na hindi siya sigurado, hindi siya papayag na magbigay. Sa wakas, umabot din tayo sa ika-17 ng Marso. Ang kalendaryo ng katapusan ng mundo ay umabot sa ika-705 araw. Kasama ko ang aking biyenan at si Duo-Duo. Kasama ang libu-libong kababaihang walang armas. Mga bata, nakatago sa madilim na ilalim ng lupa. Sa mga mata ng lahat sa kanlungan,
puno ng takot. Pinipigilan ko ang aking pagkabahala, kasama ang iba pang mga voluntaryo. Nagsusumikap na pakalmahin ang emosyon ng lahat. Binibigyan sila ng lakas ng loob. Sabihin mo, sapat ang supply ng pagkain sa ilalim para makasurvive tayo ng 1 taon. Ang moat sa labas ay malawak at malalim. Kahit na marunong lumangway ang mga zombie, hindi sila makakatawid. Isipin mo na lang, kahit na talagang umatake ang mga halimaw sa pader ng lungsod, yung matibay na pader natin, kasama ang libo-libong sundalong handang mamatay, tiyak na kayang durugin sila. Kakatapos lang dumaan ng orasan sa 1:00 ng umaga. Biglang bumagsak mula sa itaas. Isang sunod-sunod na, malalakas na pagsabog, at masinsinang putok ng baril. Ang hukbo ng mga patay. Sa wakas ay dumating na rin. Lahat ay nasa isip. Nagsusumamo sa Diyos at nananalangin. Umaasa sa ligtas na lugar, na makakayanan ang pagsubok na ito. Umaasa na ang mga lalaking nagtatrabaho sa lupa, ay makakaligtas. Pumikit din ako at nanalangin kasama nila. Nang bumuka ang aking mga mata, bigla kong nadiskubre. Hindi ko alam kung saan nanggaling na makulay na paru-paro. Matatag na lumapag sa likod ng kamay ko. Habang hawak ko ang maliit na insekto na ito, biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Aking ina. Sa totoo lang, matagal na niyang pinangarap ang mundong ito. Naging magulo na ito. Kung sa nakaraang buhay, dapat ako at ang karamihan dito ay naging pagkain na ng mga zombie. Pero ngayon, nasa mabuti pa tayong kalagayan at humihinga. At ang dapat sana ay manguna sa paglabas ng lungsod, ay tuluyang nawasak. Ngayon, kasama ko ang mga kasamahan ko. Nagbabantay sa ibabaw namin. Dahil kung sa ganitong mapanlin lang na mundo, pwedeng basta-basta baguhin ang mga patakaran. Kaya kahit na, kaya ko ring pilit na baguhin. Itong pahirap na script ng katapusan ng mundo. Yung lakas ng aking muling pagkabuhay. Kahit na parang pakpak lang ng isang paru-paro. Ngunit ang sunod-sunod na reaksyon na dulot nito, ay matagal nang nagpasimula ng 12 buwang bagyo na kayang magpabagsak ng mga zombie. Nakikinig ako ng mabuti sa mga tunog mula sa labas. Ang tunog ng mga putok ay halos nag-isa na. Basta't hindi humihinto ang mga putok. Ito ay nangangahulugang. Hindi pa bumagsak ang depensa ng tao sa itaas. May pag-asa pa tayo. Sa basement, 10,000 ang nagiging pulang mata na kuneho. Walang may lakas ng loob na pumikit. Lahat ay mahigpit na hawak ang bakal na pamalo. Kapag nabasag ang pangunahing pinto, handa na tayong sumugod. Palitan ang buhay sa halip ng halimaw. Nang umabot na sa 3 araw, biglang may narinig sa itaas. Isang napakalakas na tunog, na yumanig sa buong basement at nagdulot ng lupa. Parang 9 beses sa 10, na ang isang bahagi ng panlabas na pader ay ginigiba ng mga zombie. Hindi ko mapigilan ang isip ko. Umpisahang baliktarin ang eksena ng impyerno noong nakaraang buhay. Noong bumagsak ang pader ng lungsod, di nagtagal, wala pang kalahating araw. Lahat ng ligtas na lugar ay nilimas na. Sa lugar na dinaanan ng mga patay, wala nang kahit isang buhay na lang na insekto. Ang sekundong kamay ay patuloy na tumutugtog. Sa tuktok ang ingay ng baril, kahit na naputol ang lupa sa lakas ng lindol. Pero ang malaking bakal na pinto ng underground bunker, ay hindi pa rin nabasag ng mga bangkay. Sa laban na parang gilingan ng karne, matagal na nilang tinagal hanggang sa pagbubukang liwayway ng ika-4 na araw. Doon lang nagsimulang humina ang ingay sa labas, hanggang sa tuluyang naging katahimikan. Sa loob ng bunker, parang lahat ng tao ay nasto na parang tinaga ng karit. Walang sinuman ang naglakas loob na huminga ng malalim. Lahat sila ay nakatitig na parang malalaking mata. Walang makapagpaliwanag kung talagang ang halimaw ang pumatay sa lungsod, o kung tayo, mga tao, ang nanalo sa laban na ito. Ang puso ko ay tumitibok na parang gustong sumabog. Parang gusto nang lumabas ng mga tadyang. Kahit si Doo-Doo na nakayakap sa akin, ay nanginginig sa takot. Si Doo-Doo ay nag-angat ng kanyang ulo na may takot. Sabi niya ng may malambing na boses, "Mama." Nakakatakot ang tibok ng puso. Mahigpit na hinawakan ako ng lola. Ang kanyang kamay ay puno ng malamig na pawis. Nakatagilid ang ngipin, sinabihan ako na huwag mag-alala sa resulta. Lahat ng pamilya ay nakatali sa isa't isa. Kahit na talagang kailangan ng bumaba sa impyerno. Hawak kamay tayong lalakad. Sinasalubong ko ang isang matanda at isang bata sa aking mga bisig. Parang lumipas ang isang siglo. Napakatagal. Sa loob ng silungan, 100 toneladang malaking anus. Sa wakas ay naglabas ng malungkot na tunog. Unti-unting binuksan mula sa labas. Isang grupo ng pagod. Mga sundalong halos hindi na makabiti ng baril. Nang hihina, nangangatog na lumabas sa harap ng lahat. Yung leader ay sumigaw ng malakas. Sumigaw sa tao. Napaluhod na ang halimaw. Sabihin sa lahat na magmadali at mag-ayos ng mga gamit pa uwi. 10,000 ang biglang nagkagulo. Nagsimula silang magalit, kumuha ng mga bagahe, at nagmadaling sumisiksik patungo sa labasan. Kami ng aking pamilya ay sumunod sa agos ng tao. Nahulog at umakyat mula sa silong. Nang umakyat sa ibabaw ng lupa, hindi pa ganap na sumisikat ang araw. Puno ng nakakasulasok na amoy ng pulbura. At amoy ng sunog na karne. Isang malamig na hangin ang humagupit. Ang nakakasulasok na amoy ng usok ay bahagyang nawala. May isang matandang kusang loob na nakatayo dyan. Mahigpit na hinawakan ang manggas ng isang sundalo. Natatakot na nagtatanong kung gaano kalala ang pinsala sa digmaan. Nagsusumamo na malaman kung buhay pa ba ang anak niyang si Zukay. Yuan Bei, buhay pa ba? Yung kuya sundalo ay may mata na pula na parang dugo. Nilingon niya ng pabulong. Sinasabi na hindi rin alam ang sitwasyon. Maaaring hikbiin ang matanda na umuwi na. Maghintay ng balita. Nang marinig ko ang salitang ito, parang sumabog ang anit ko. Tumakbo ako ng parang baliw.
patungo sa direksyon ng harapang depensa. Tumakbo ng mabilis at tiningnan mula sa malayo. Yung mataas na pader ng semento ay matatag na nakatayo pa rin doon. Ngunit alam ko sa puso ko na para mapanatili ang depensang ito, ilan bang buhay ang kailangang isakripisyo? Yung sundalong iyon kanina, paano niya hindi alam kung ilan na ang namatay? Hindi lang siya makatiis. Winasak lang ang pag-asa ng lahat sa lugar na iyon. Sa kabila ng pakikipaglaban sa grupong ito ng mga halimaw na kumakain ng tao, walang ganitong mga sugatang tao. Kapag tinamaan ka, tiyak na mamamatay ka. Nakita ko si Song Yuan sa isang bunto ng mga guho. Ang batang ito ay puno ng alikabok sa kanyang ulo at mukha. Nakatagilid na parang patay na aso sa isang kahon ng walang bala. Ang damit ay naging piraso ng basahan. Puno ng dugo sa buong katawan. Parang nag-ikot ng daan-daang beses sa gitna ng mga tao. Itinaas niya ang kanyang talukap at nakita ako. Nakakagulat na nakangiti pa siya. Nagyayabang na sa mga nakaraang araw. Hindi bababa sa 500 na kahon ng bala ang kanyang pinasan. Kaya niyang tumakbo ng 1,500 metro ng sabay-sabay. Naghihirap na walang silbi. Ngayon, talagang nagpakasakit siya para sa malaking bagay na ito. Tanungin mo ako kung ang ginawa niya ay sobrang astig. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Nangangatog ang kamay ko. Inilabas ko ang candy na ibinigay niya sa akin. Diretso kong ipinasok sa bibig niya. Umiiyak akong pinuri siya. Tiyak na ito na ang pinakamahusay sa buong palabas. Yung batang lalaki na tawag sa akin ang 23 taon na ate. Na batang pasaway. Noong araw talagang may pusong handang mamatay. Binuri niya ang lahat ng kanyang ipon. Para lang mabili niya ako ng huling piraso ng candy. May candy siya sa bibig. Na hindi malinaw ang pagkakabigkas. Hayaan mo na siyang huwag alalahanin. Sapat nang siya imamatay at magdusa. Pinipilit akong magmadali sa harapan para hanapin si Lu Zeng. Nanginginig ang aking mga labi. Kahit ang boses ko'y nanginginig. Tinanong ko siya kung nasaan talaga si Lu Zeng. Itinuro ni Song Yuan ang harapan. Habang humihingal siya. Huling sulyap. Ay nang makita ko ang bayaw doon. Tumingin ako sa direksyong iyon. Sa makapal na pader ng lungsod sa unahan. Na bumagsak ng malaking bahagi. Na puno ng mga anino na nakahiga sa lupa. Nang lumapit ako ng may pag-aatubili. Doon ko lang nakita ng malinaw. Puno ng mga halimaw ang lupa. Ngunit marami ring mga kapatid na nakasuot ng uniforme. Ang mga gamit na iyon ay pamilyar. Tiyak na mga espesyal na sundalo na dinala ni Lu Zeng. Kahit ang grupong ito, ay palaging nasa pinakamapanganib na baril. Kahit sa nakaraang buhay o sa buhay na ito. Pareho lang ang lahat, dahan-dahan akong naglalakad pa atras. Natatakot na sa loob ko. Parang hindi ako makakaiwas na mamatay ulit. Sa unang pagkikita pa lang, mamamatay na ako. Sana'y huwag mangyari ang ganitong malas na tadhana. Ang malamig na hangin ay diretso sa tainga ko. Habang nilakad ko ang mga basag na brick at dig, ayaw ko nang mag-isip pa. Ano ba talaga ang kalagayan sa harap? Sa oras na yun, may isang kamay na biglang humawak sa braso ko. At agad, narinig ko ang isang malakas na boses na parang gong. Nanghihikayat sa akin na huwag lumapit. Sabi niya na doon ay F-file. Diretso akong nanatiling nakapako sa lugar. Maingat na humarap, tamang-tama ang pagsikat ng araw. Nakasisilaw na liwanag, unti-unting binubunyag ang mga labi ng kasiraan. Para bang bumabalik sa dati nitong anyo. Si Lu Zeng ay nakatayo lang nang nakaharap sa liwanag. Nakatayo sa harap ko. Ang mga mata niya ay puno ng dugo at namumula. Isang bilog na baradong balbas sa baba. Itong lalaking ito, hindi lang basta buhay na buhay. Kahit saan sa katawan niya, may daladalang amoy ng pulbura. At ng putik, nagbukas ako ng tuyong labi ko. At tanong ng walang malay sa kanya, totoo bang naitaboy natin ang halimaw? Matigas siyang tumango. Dahil dito, tinamaan niya ang aking noo gamit ang kanyang baba. Tahimik siyang nag-reply na sa wakas ay nanalo tayo. Sabi ko, basta't nanalo, ayos lang. Diretso akong sumugod. Mahigpit kong niyakap ang kanyang leg. Gusto kong ipasok ang sarili ko sa kanyang laman. Sa kabila ng mga luha na paikot-ikot sa mata ko, nakita ko pa rin, yung bulaklak na paru-paro sa bunkers. Una itong bumaba sa balikat ni Lu Zeng. Huminto muna, tapos umiikot-ikot sa paligid ko. Sa huli, tuluyang lumipad at nawala sa paningin. Itong maliit na insekto. Ang hangin na parang bagyong nilikha. Sa wakas ay nawala na. Naipasa na sa aking dibdib, ang takot at pagdadalamhati ng dalawang buhay. Sa wakas ay naglaho sa isang segundong ito. Ang laban na parang sinunog ang buhay bilang panggatong. 3 araw at 3 gabi ng labanan. Nakalaunan ay tinawag sa kasaysayan. Tinawag na labanan sa Longwan. Sa mismong gabi ng pagkapanalo sa laban na ito, ang mga lab coat sa Longwan ay naglabas ng isang malaking balita na ang serum laban sa virus ay natapos na. Kailangan lang ng isang iniksyon. At kahit na makagat ng halimaw, ay maaari pa ring mabuhay ng masigla. Nang marinig ko ang balitang ito, doon ko lang naisip ng mabuti. Matagal na palang nagkakagulo. Noong nakaraang buhay ang buong sangkatauhan, ay talagang kulang na lang ng isang huling hakbang. Sa mga susunod na araw, ang mga nakaligtas mula sa ibang rehiyon ay sunod-sunod na harap sa mga alo ng tao. Buti na lang hawak natin ang barahan ng bakuna. Kasama ng praktikal na pagtuturo ng Longwan. Lahat ng dako ay tumindig. Pumunta tayo sa ibang bansa. Yung mga banyagang piniprito ng mga halimaw. Hindi naman tayo nagtago ng kaalaman. Diretso nating ipinadala ang mga estratehiya para sa kaligtasan. Nakaabot na tayo sa ika-812 araw ng katapusan ng mundo. Pinagsama-sama ng mga pinakamagaling na eksperto sa buong mundo. Ay nakabuo ng isang gamot na kayang tuluyang puksain ang virus. Sa wakas, nakalipat na tayo mula sa depensa sa isang ganap na atake.
Sa araw na ito, sa ika-1,040 araw ng Apokalipsis, tuluyan na nating naitaboy ang mga halimaw na kumakain ng tao, at itinapon sila sa basurahan. Napanalunan ang laban na ito ng buhay at kamatayan. Kapag ang ligtas na lugar, ang mga makakapal na bakal na pintuan, ay muling itinulak bukas. Sumunod ako sa malaking grupo, na masiglang, lumabas sa, nagprotekta sa atin ang 2 taon. Bakang pagong, nakatayo na tayong lahat sa ilalim ng araw. Tinitingnan ang mga ligaw na damo na mabilis na tumutubo. Ang mga ligaw na bulaklak ay namumukadkad sa buong bundok. Itong mundong labis na nasira. Sa wakas ay muling nabuhay. Naalala ko noong nakaraang taon. Nakahiga ako sa pader ng lungsod. Ang tahimik na hiling na iyon. Ngayon, sa wakas ay tunay na natupad na. Si Duo-Duo ay humahatak sa aking damit at tinatawag akong mama. Sinabi niyang gusto niyang makipaglaro sa mga batang babae ni Naksuan-suan. Doon sa tabi, ang maliit na batang ito ay ngayon ay 8 taong gulang na. At nakipagkaibigan sa maraming tao. Mga kaibigang lalaki na pwedeng maglaro ng putik. Umiti ako at tumango. Nang sinalubong ko siya ng kamay, pinayagan ko siyang umalis. Lumapit ang lola at nagbigay ng tagubilin. Sinabi niyang kailangan niyang magmadali sa ensayo. Kung mapagod ako, tumawag lang ako para ipabalik siya. Ang matanda sa taong ito. Nahulog sa sayaw sa plaza. Kamakailan ay kasama ang mga kaibigan kong matatanda. Nagsasanay ng mabuti. Nagsusumikap para manalo ng kampyonato sa distrito. Yung batang si Song Yuan, ngayon ay hindi na kami pinapansin. May girlfriend na siyang napaka-cute. Palagi silang magkasama araw-araw. Parang sirap na hindi matunaw. Nasa paghahanap na ng araw. Naghahanda na ng kasiyahan. Tungkol kay Luzeng, ang workaholic. Ganun pa rin. Abala hanggang sa mapagod. Kinakalkula ang mga araw. Halos 1 buwang na ako. Wala na siyang nakitang anino niya. At sa kanya yakap ko ang matagal lang namumukol na tiyan ko. Nasa ulo ko. Itong maliit na espiritu na 5 buwan pa lang. Medyo may ugali. Palagi siyang sumisilip sa tiyan. At bigla na lang akong sipain. Naghahanap ako ng malinis na lugar para umupo. Umupo. Nakatitig sa mga bata na naglalaro sa paligid. Hindi nagtagal, tumawag si Luzeng. At sinundan ang signal papunta rito. Narinig ko ang pagod sa boses niya sa telepono. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko ngayon. Sumagot ako ng walang pag-iisip. Naging bodyguard siya para sa kaibigan. Tanong ko sa kanya kung bakit siya may oras na mag-check ngayon. Pero hindi siya sumagot. Diretso niyang sinabi na tingnan ko sa likod. Nabigla ako. Instinctively, lumingon ako. At nakita ko. Naka-casual attire na siya. Parang isang poste. Nakatayo sa hindi kalayuan sa akin. Hindi ko alam kung kailan siya nakabalik. Lumakad siya ng ilang hakbang papalapit. Umupo siya sa tabi ko. May dala siyang brown paper bag. Ang pinakagusto kong roasted chestnut. Sanay niyang binuksan ang isang kastanyas. Ipinasok mo sa bibig ko. Mabuti kong nilunok ito. Yung malambot at matamis na lasa. Ay parang bago ang katapusan ng mundo. Kasing pareho talaga. Sobrang nakakaalam ako na hindi ko na lang pinasira. Talagang hindi ko siya tinanong kung makakapagpahinga ako sa bahay ng ilang araw. Dahil sa atmosfera sa oras na ito. Napaka-komportable. Parang sinulat sa tula. Tayong dalawa ay nakaupo lang. Kahit walang salitang binitiwan. Parang ang saya-saya. Si Duo-Duo mula sa malayo ay may matalas na mata. Nakita ang kanyang tatay na parang maliit na kanyon. Sumisiksik sa yakap ni Luzeng at nagmamadaling magpa-cute. Masiglang sumisigaw. Nakatagpo si Xuansuan ng isang maliit na ilog. Pilit na pinipilit. Gusto talagang isama kaming mag-asawa. Mangolekta ng magagandang bato sa tabi ng ilog. Si Luzeng ay may ngiti sa mukha at agad na pumayag. Sabi, tara na. Hinila ng kaliwang kamay ang anak na babae. Mahigpit na hinawakan ng kanang kamay ako. Sa buong daan, lahat ay katulad ng sa ating pamilya. Kumpleto at buo ang bawat isa. Puno ng mga ligaw na bulaklak ang mga ilog sa tabi. Saan mang dako. Naghintay ng 2 taon. Ngayon lang nakapagpatawa ng malakas. Yung mga dati, mga patay at dugong na nawala, matagal nang nalimutan. Ngayon ang mga natirang tao. Ay todo na ang pagsisikap, na ibalik ang magandang buhay, na dati nilang tinamasa.